Napakaraming mga taong may sakit. Hindi ko magagawang puntahan silang lahat ng sabay-sabay, ngunit makinig. Tiyak ngang masaya ako na maparitong muli ngayong gabi sa magandang bulwagang ito, nakasama nitong kalugod-lugod na grupo ng mga tao. At sa pagpasok namin doon kani-kanina, sabi ng mga taong nangakatayo doon sa labas sa lansangan na hindi raw sila makapasok. At sabi ko, bueno, baka maikuha ko kayo ng lugar at ayaw na nilang payagan silang makapasok. Kaya nanghihingi ako ng paumanhin na wala tayong sapat na lugar para sa kanila. Sabi nila'y puno na rin daw ang basement. At kaya nanghihingi kami ng paumanhin tungkol doon. Subalit, masaya kami na maparito at masaya na makita ang lahat nitong mainam na grupo ng mga ministro, ang mga negosyanteng naririto, at kayong lahat ng mga delegado mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nagkaroon ako ng isang dakilang pribilehiyo na makapangusap sa umagang ito sa agahan na iyon, na talaga namang pinahahalagaan kong maging isang karangalan na makapangusap sa harap ng gayong mga taong kalugod-lugod. Ako noon ay nasa paksang ang talukap ay hindi magmamanang kasama ng butil ng trigo. Hindi ko ito nagawang tapusin at hindi ito kasalanan ng naturang kapatid na lalaki. Sinikap niyang mapakiusapan ang tagapamahala na payagan tayong makapanatili pa ng mas matagal-tagal, ngunit sadyang ayaw nitong gawin. Talagang pinasasalamatan ko yun, kapatid na Demos. Yun ay talagang napakabuti. Talagang pinasasalamatan ko kayo sa inyong kabutihang loob, ang bawat isa sa inyo. Subalit, sadyang ayaw nila tayong pahintulutang gawin ito, kaya kinailangan na lamang namin na magtapos na ng tuluyan. Itutuloy ko iyon sa ibang pagkakataon upang tapusin iyon. Ang talukap ay hindi magmamanang kasama ng butil ng trigo. Naunawaan niyo ba iyon, kayong mga nangagsiparito noon? Sana ay nagkaroon naman ng kasapatan upang maunawaan niyon. Ngayon, alam ko na ngayong gabi ay mayroong isang panel din. Kaya, hindi ko kayo gustong panatilihin dito ng matagal hanggang sa mapalampas na ninyo iyon. Dahil sa palagay ko iyon ay tiyak na isang bagay na mahalaga sa mga taong mananampalatayang Pentecostal, ang panel na iyon na nakita natin noong isang gabi. Talagang isang kalugod-lugod na grupo ng mga kalalakihan, talagang kahangahangang mga kasagutan na tuwiran. Talagang pinabuti niyon ang aking pakiramdam ang makita iyon. Nagtitiwala akong pagpapalain ito ng Panginoon ngayong gabi at maging sino man ang tumingin, naway magsisampalataya sila. Iyon ang taimtim kong panalangin. At kaya napakarami mga ulat ang nagdatingan ngayon mula sa Koreo at sa pamamagitan ng mga tawag tungkol sa napakaraming napagaling sa pagtitipong ito. Labis kong ikinagagalak yan. Iyo'y ang makita ang mga taong may sakit. Iyon ang uri ng aking ministeryo. Ako'y naparito upang mangaral. Alam nyo, hindi ako isang mangangaral. Pero ako, nataglay itong aking gramatikang Kentucky, his, ain't, at lahat ng mga salitang iyon. Kaya hindi ko kayang sabihin ang gaya ng kung ano ang tinatawag nating isang modernong mangangaral ng panahong ito. Hindi ko kayang kunin ang lugar na iyon dahil ako'y walang pinag-aralan. Ngunit gusto kong ipinapahayag kung ano ang nalalaman ko tungkol dito sa iba o kung ano ang nadarama kong nalalaman ko tungkol dito sa iba. Kung papaano ko ito nalaman, kung papaano siya sa akin. Siya ang buong buhay ko, lahat ng inaasam kong maging at higit pa sa inakala ko kailanman, na kaibigang nagkaroon ako halos sa mundo nang ako'y isang munting bata pa. Subalit, tiyak ngang nagpapasalamat ako sa mga mabubuting kaibigan ngayon. Paumanhin. Ako'y medyo hindi nakatuon dito sa kung saan, sabi niya. Ngayon, upang makadako na agad sa gawain, dumako tayo para sa ilang mga pagbabasa ng kasulatan. Gusto kong laging binabasa ang Biblia dahil ito'y ang salita ng Diyos. Naniniwala ako diyan at naniniwala akong ito ang walang pagkakamaling salita ng Diyos. At mayroon ako ngayong ilang mga kasulatan na nakasulat dito at ilang mga tala na nais kong tukuyin sa loob ng ilang sandali. Marahil sa loob ng 45 minuto at pagkatapos ay makakalabas na tayo sa oras para makitang muli itong napakagandang panel ngayong gabi. At nagtitiwala akong ang Diyos ay patuloy na magpapala sa inyo ng walang patid at batid ko ang mga kailangan nyo pang gawin. At ako'y dapat na magbiyahe patungong Tucson pa rin ngayong gabi, kita nyo? Kaya isipin lang ninyo, yun ay 10 oras na biyahe. At aalis ako pa ibang bansa at kailangan ko pang magpaturok kinaumagahan sa pamahalaan para sa pagsusuri sa yellow fever. Kaya kailangan kong makapunta roon. Nagpaantala na ako noong isang araw at hindi na sila tatanggap pa ng hindi na naman nasagot ngayon. At mayroon pa akong isang para sa tetanus at typhus na kukunin at ang aking mga booster. Kaya lubos akong nagpapasalamat para sa pagkakataong ito. At para sa kalugod-lugod na pagtitipong ito na nagkaroon tayo bago ang kumbensyon. Talaga namang pinananabik nito ang puso ko. Kayo'y isang kalugod-lugod na grupo ng mga tao. Maasa akong pagpapalain kayo ng Diyos.
Kapag ang dakilang oras ay talagang yaong dambuhalang halimaw na nakahimlay doon na ikinawag ang kanyang sarili sa dako ng Alaska ilang araw na ang nakararaan, na itinaas ang buntot nitong muli sa umagang ito doon mga malapit sa may Washington. Maaaring makapunta siya rito ng napakadali. At kung talagang tiyak na sasabihin sa akin ng Espiritu Santo, may isang sumagot, nagtatanong sa akin na, mangyayari ba ito dito, kapatid na Branham? Hindi ko alam yun. Sadyang hindi ko alam. Hanggang sa malaman ko na, iyan ang katotohanan. Gusto kong maging tapat sa inyo sa tuwina. Sadyang hindi ako magpapalagay, kukuha ng anumang ideya o ng kung anuman, kung ano ang paniniwala ko o anumang gayon. Kapag sinabi ko na sa inyo, yun na nga iyon. Bueno, kailangang sabihin niya sa akin muna at saka ko sasabihin sa inyo. Ako, alam kong nasa walang katiyakang kalagayan ang buong mundo. Nasa huling panahon na tayo. Ngunit ang isang bagay na sinisikap kong maging, sinasabi ni kapatid na Sakarian kaninang umaga, kung paanong dati ay natutungo siya sa mga linya para sa pagpapanalangin at bumababa roon at kinukuha ang mga card na iyon bago pa umakyat ang mga tao at tinitingnan ang mga iyon at tinaalam kung ang sinabi ko sa kanila ay kung ano ang isinulat nila roon. Isinusulat nila ang lahat na ng mga kung ano-ano sa kanilang mga prayer card, alam nyo? At sadyang gusto niyang makita kung tama nga iyon. Sabi niya, mula sa daan-daang sinuri niya ay hindi pa kailanman nagkaroon ni isang mali. Wala ni isang mamamali kailanman, kita nyo? Dahil hanggat ang Diyos iyon. Kung ang sarili ko na ang ipinakikita ko rito, kung gayoy mali na ito sa simula pa lamang. Isang munting batang babae na ang amay nakaupo rito, nakikinig sa akin ngayon ang lumapit sa akin kamakailan lang. Nagkaroon siya ng panaginip. Sabi niya, kapatid na Branham, ano po kaya ang ibig sabihin ng panaginip na ito? Sabi ko, hindi ko alam kapatid. Kailangan kong alamin kung sasabihin ba sa akin ng Panginoon. Kaya yumaon ako at sinubukang tanungin ng Panginoon at hindi niya kailanman sinabi sa akin. Muling bumalik ang naturang batang babae. Sabi niya, bueno, ngayon, nasaan na po ang kapaliwanagan sa panaginip ko? Sabi ko, halika rito, mahal, maupo ka. Sabi ko, malapit kong kaibigan ng tatay at nanay mo, kita mo? At nanggaling pa sila sa Canada, nagretiro at nanirahan ditong kasama ko. Pinaniniwalaan nila ito kung ano ang sinisikap kong sabihin at wala ako kailanmang sinabing mali sa kahit sino ng sinasadya sa tanang buhay ko. Kung ako, sa tingin ko'y alam ko kung ano ang kahulugan ng panaginip na iyon. Ngunit hanggang sa makita ko na mismo ang panaginip na iyon, at pagkatapos ay sabihin niya sa akin kung ano ang ibig sabihin niyon, hindi ko masasabi sa iyo. Kita mo, kung gumagawa-gawa lang ako ng kung ano, baka dumating ang panahon na kakailanganin mo ako sa pagitan ng buhay at kamatayan. At pagkatapos ay hindi mo na malaman kung maniniwala ka ba sa akin o hindi. Kapag nagsasabi ako sa inyo ng anumang bagay sa pangalan ng Panginoon, ito'y totoong iyon. Iyon ang siyang nagsabi sa akin yun. At magpahanggang ngayon naman sa lahat ng mga taon na ito, sa buong mundo at sa palibot ng mundo, hindi pa ito nagkamali ni minsan man. Dahil, at ngayon, alam ninyong ang isang tao'y hindi maaaring maging ganoon kawalang mali. Kinakailangan ang Espiritu ng Diyos upang magawa iyon. At ngayon, mayroon akong isang mensahe na pananagutan ko. At maraming beses na akong ipinagpalagay sa gitna ng mga tao. Bueno, marahil ng isang tao na sadyang hindi man lang uupo at mag-iisip sandali, na ako raw ay isang nakasisindak na tao, na hindi ko raw gusto ang mga tao, at palagi ko raw silang pinagagalitan. At hindi yun ganoon. Mahal ko ang mga tao, pero alam ninyo, ang pag-ibig ay nagtutuwid. Kung ang inyong munting anak na lalaki ay nakaupo doon sa labas ng kalsada, at sinabi nyo, Junior, mahal, ayokong nariyan ka sa labas, pero at umahagibis sa tabi niya ang mga sasakyan at ipinasok niyo siya sa loob. Nagtatakbo na naman siya pabalik. Aba, dapat niyo siyang ituwid. Kung mahal niyo siya, gagawin ninyo. Kailangan niyo ngang gawin. Kung nakakita kayo ng isang lalaking palutang-lutang sa isang ilog, napapalapit na sa isang talon, sa isang maliit na bangka, na alam ninyong lulubog ang bangkang iyon kapag umabot na siya sa talon. Sasabihin niyo ba, John, ikaw, dapat sigurong mag-isip-isip ka muna sandali. Baka hindi ka makaligtas. Kung alam kong hindi siya makakaligtas, halos kakalagkarin ko siyang paalis sa bangkang iyon kung magagawa ko. Dahil pag-ibig ang siyang gumagawa niyon. At ngayon, dito sa mga mensaheng ipinangungusap ko, hindi ko kailanman sinubukang maghatid ng anumang doktrina o kung anuman. Ginagawa ko iyon sa sarili kong iglesia. Subalit dito sa gitna ng mga kalalakihan at kababaihan na sa iba't ibang mga denominasyon at iba't ibang mga ideya, sinisikap ko lamang na talakayin sa isang banayad na paraan sa pagpapaliwanag. Subalit sapat lang na kung ipinanganak kayo ng Espiritu ng Diyos, naniniwala akong maunawaan ninyo kung ano ang ibig kong sabihin. Sa gitna ng mga kalalakihang Kristiyano, Methodist, Baptist, Presbyterian, kung ano paman.
Ngayon, sa gabing ito, nais kong dumako sa Henesis sa ika-24 na kabanata. Nais kong basahin ang simula sa ika-12 talata ng ika-24 na kabanata ng Henesis. At kaniyang sinabi, O Panginoong Diyos, aking Panginoong si Abraham, ipinamamanhik ko sa iyong pagkalooban mo ako ng mabuting kapalaran ngayon, at ikaw ay magmagandang loob sa aking Panginoong kay Abraham. Narito, ako'y nakatayo sa tabi ng bukal ng tubig. Ang mga anak na babae ng mga tao sa bayan ay nagsilabas upang umigib ng tubig. At mangyari nga na ang dalagang aking pagsabihan, ibaba mo, sinasamo ko sa iyo, ang iyong banga upang ako'y uminom. At siya'y magsabi, uminom ka, at paiinumin ko pati ng iyong mga kamelyo. Maging siyang iyong itinalaga sa iyong lingkod na kay Isaak. At sa ganito ay malalaman kong nagmagandang loob ka sa akin, sa aking Panginoon. At pagkatapos ay sa aklat ng Apokalipsis. Iyon ang unahan ng Biblia, ang Henesis. Ngayon, sa hulihan ng Biblia, nais kong basahin ang ika-21 kabanata ng Apokalipsis at ang ika-9 na talata. Alam natin kung ano itong kasulatan ng Henesis dito. Basahin ninyo ang buong kabanata kung nais ninyo. Ito'y ang pagsusugo ng Diyos kay Eliezer o ang pagsusugo ni Abraham kay Eliezer, ipagpaumanhin ako, upang pumili ng isang nobya para kay Isaak. At lumabas ang magandang si Rebecca bilang siyang sakdal na katugunan sa panalangin ni Eliezer, ang lingkod ni Abraham, na nooy kapapanalangin pa lamang. Ngayon, sa ika-9 na talata ng ika-21 kabanata ng Apokalipsis, at dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok na mga puno ng 7 huling salot, at nagsalita sa akin na nagsasabi, halika, at ipakikita ko sa iyo ang babaeng kasintahan, ang asawa ng kordero. Ngayon, nais kong talakayin bilang isang paksa ngayong gabi para diyan, ang pagpili ng isang nobya. At ito ay, kung gugustuhin ng aking kapatid na nagre-record dito, ito ang tape na maaari ninyong ipagpatuloy lang na i-record at ilabas. At ngayon dito, hindi naman ito eksaktong nangangahulugang ipinangungusap ko ito dito sa kongregasyong naririto, kundi ang mga tape na ito'y nakakarating sa buong mundo. Ang mga ito'y isinasalin halos sa napakaraming mga wika, maging sa mga paganong lupain sa buong mundo. Ipinadadala namin ang mga tape na iyon ng libre sa isang samahan ng iglesia. At isinasalin ang mga iyon at lahat hanggang doon sa mga kagubatan ng Afrika at sa India at sa buong mundo ay nakakarating ang mga tape na ito. Ngayon, ang pagpili ng isang nobya, sa maraming mga bagay ng buhay ay binibigyan tayo ng isang pagpili. Ang paraan ng pamumuhay mismo ay isang pagpili. Mayroon tayong karapatang gumawa ng sarili nating pamamaraan. Pumili ng sarili nating pamamaraan na nais nating ipamuhay. Ang edukasyon ay isang pagpili. Maaari tayong pumili kung nais ba nating maging may pinag-aralan o kung gusto ba nating maging walang pinag-aralan. Yan ay isang pamimilian na mayroon tayo. Ang tama at mali ay isang pagpili. Ang bawat lalaki, bawat babae, batang lalaki at batang babae ay kailangang mamili kung sisikapin ba nilang mamuhay ng tama o hindi mamuhay ng tama. Isa itong pagpili. Ang pagpili ay isang napakahalagang bagay. Ang iyong walang hanggang patutunguhan ay isang pagpili. At marahil ngayong gabi, ang ilan sa inyo ay gagawin ang pagpiling iyon ng kung saan ninyo gugugulin ang walang hanggan bago matapos ang gawain ito ngayong gabi. Magkakaroon ng isang pagkakataon na kung inyong tinanggihan ang Diyos ng maraming ulit, magkakaroon ng isang pagkakataong tatanggihan ninyo siya sa huling pagkakataon. Mayroong isang guhit sa pagitan ng awa at paghatol. At isang mapanganib na bagay para sa isang lalaki o sa isang babae, kabataang lalaki o kabataang babae, na tumawid sa guhit na iyon, sapagkat wala nang balikan kapag tumawid ka na sa katapusang guhit na iyon. Kaya ngayong gabi, maaaring ito na ang pagkakataon na marami ang gagawa ng kanilang pagpapasya sa kung saan nila gugugulin ang walang katapusang walang hanggan. May isa pang pagpili na mayroon tayo sa buhay, iyo'y ang isang makakasama sa buhay. Ang isang kabataang lalaki o isang kabataang babae na pumapasok sa buhay ay binigyan ng isang karapatan na gumawa ng isang pagpili.
Pumipili ang isang kabataang lalaki, may karapatan naman ang isang kabataang babae na tanggapin o tanggihan ito. Ngunit isa pa rin itong pagpili sa magkabilang panig. Kapwa ang lalaki at babae, meron silang karapatan na pumili. Gayon din, meron kayong isang pagpili bilang isang Kristiyano. Meron kayong pagpili ng iglesia dito sa Amerika, magpahanggang ngayon na mapupuntahan ninyo. Yan ang sarili ninyong pribilehiyo bilang Amerikano, ang mamili ng anumang iglesyang nais ninyong aniba. Isa iyang pagpili. Hindi ninyo kailangang magpunta sa alinman sa mga iyon kung hindi ninyo gusto. Subalit kung gusto ninyong mag-iba mula sa Methodist patungong Baptist o sa Katoliko patungong Protestante o kung anuman, walang sinumang makapagsasabi sa inyo o makapagpapapunta sa inyo sa anumang iglesia. Yan ang ating kalayaan. Iyay kung ano ang ating demokrasya. Makapapamili ang bawat tao para sa kanyang sarili. Kalayaan ng relihiyon. At iyay isang dakilang bagay. Tulungan nawa tayo ng Diyos na mapanatili ito hanggat magagawa natin. Meron din kayong pagpili kung kapag pinili ninyo ang iglesyang ito. Makapipili kayo kung kayo sa iglesyang ito, kung pipiliin ninyo ang isang iglesyang gagabay sa inyo sa inyong walang hanggang patutunguhan. Maaari kayong pumili ng isang iglesyang mayroong kung anuman na kredo na maiisip ninyong ang kredong iyon ang sadyang gusto ninyo. O ang ibang iglesyang may sarili nilang kredo. At pagkatapos, nariyan ang salita ng Diyos na mapipili mo. Kailangan mong pumili. Meron sa ating isang hindi nakasulat na batas ng pagpili. Sa paniwala ko'y si Elias yun isang beses doon sa itaas ng bundok Carmel. Matapos ang harapang pagtutuos sa isang malaking oras ng krisis na malapit na rin nating harapin ngayon. Marahil, ito'y baka sa iyo o sa akin sa gabing ito. Nagagawin natin ang pagpiling ito tulad ng karanasang iyon sa bundok Carmel. Sa totoo lang, sa tingin ko'y nangyayari na ito sa buong mundo ngayon. Subalit darating ang panahon kung saan kakailanganin ninyong pumili at kayong mga kalalakihan dito ng inyong mga iglesyang makadenominasyon. Sampalatayanan niyo lamang ito na ang oras ay nasa inyo na kung kailan kayo ay pipili na. Kung kayo'y papasok sa World Council o kung hindi na kayo magiging isang denominasyon pa. Kakailanganin ninyong gawin iyan at ang pagpiling iyan ay malapit na. At isang mapanganib na bagay ang maghintay hanggang sa huling oras din yon. Dahil maaaring humantong ka sa isang bagay na kailanman ay hindi ka na makaalis pa mula roon. Alam nyo, mayroong pagkakataon kung kailan mabababalaan ka. Pagkatapos, kapag tumawid ka sa kabilang guhit ng babalang iyan, kung gayoy, nalagyan ka na ng marka sa kabilang panig, natatakan na. Alalahanin, kapag dumating ang taon ng Jubilee at ang saserdotey dumaan na dala ang kanyang tumutunog na trumpeta na maaari nang makalaya ang bawat alipin, ngunit kung tumanggi silang tanggapin ang kanilang kalayaan, kung gayoy kailangan siyang dalhin sa templo sa isang poste at isang pambutas ang ipinambubutas sa kanyang tainga. At pagkatapos ay paglilingkuran na niya sa tuwina ang kanyang amo. Inilagay iyon sa kanyang tainga bilang isang tipo ng pakikinig. Dumarating ang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig. Narinig niya ang trumpetang iyon, subalit hindi niya gustong makinig dito. At maraming pagkakataon, naririnig ng mga kalalakihan at kababaihan ang katotohanan ng Diyos. At nakikita itong napagtibay at napatunayan na katotohanan. Ngunit gayunmay, hindi nila ito gustong marinig. May iba pang dahilan. Meron silang iba pang pagpili kaysa harapin ang katotohanan at mga totoong pangyayari. Kaya naman, ang kanilang mga tainga ay maaaring masarahan na sa Ebanghelyo. Hindi na nila ito muling maririnig pa. Ang payo ko sa inyo, kapag nangungusap ang Diyos sa inyong puso, kumilos na kayo agad. Binigyan sila ni Elias ng pagpipilian na sila'y dapat mamili kayo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang Diyos, paglingkuran niyo siya. Ngunit kung si Baal ang Diyos, paglingkuran niyo siya. Ngayon, gaya ng nakita natin na lahat ng natural na mga bagay ay isang tipo ng espiritual na mga bagay, gaya ng nadaanan natin sa ating aralin kaninang umaga, gaya ng araw at ng kanyang kalikasan. Iyon ang una kong Biblia. Bago pa man ako nakabasa ng isang pahina ng Biblia, kilala ko ng Diyos. Dahil nakasulat ang Biblia saan man sa kalikasan at sadyang tumutugma ito sa salita ng Diyos. Kung paanong ang kamatayan, paglilibing, pagkabuhay na mag-uli ng kalikasan
ang pagsikat ng araw, pagtawid, paglubog, pagpanaw, muling pagsikat. Napakaraming mga bagay na maititipo natin ang Diyos sa kalikasan na kailangan nating lagpasan para sa mensaheng ito. Ngayon, kung ang espiritual o ang natural ay isang tipo ng espiritual, kung gayon, ang pagpili ng isang nobya sa natural ay isang tipo ng pagpili ng isang nobya, ang nobya sa espiritual. Ngayon, isang seryosong bagay kapag pipili tayo ng isang asawang babae, ang isang lalaki, dahil ang mga pangako rito ay hanggang sa paghiwalayin tayo ng kamatayan, ganoon natin ito nararapat na tuparin. At ginagawa ninyo ang pangakong iyon sa harapan ng Diyos, na tanging kamatayan lamang ang makapaghihiwalay sa inyo. At sa tingin ko'y dapat tayong ang isang lalaking nasa kanyang tamang pag-iisip na nagpaplano ng hinaharap na nararapat niyang piliing mabuti ang mapapangasawang iyon. Maging maingat sa inyong ginagawa. Ang isang babaeng pumipili ng isang mapapangasawang lalaki o tinatanggap ang pagpili ng isang mapapangasawang lalaki ay dapat na talagang maging maingat sa kanyang ginagawa at lalo na sa panahong ito. Ang isang lalaki dapat na mag-isip at manalangin muna bago siya pumili ng isang mapapangasawang babae. Sa palagay ko ngayon, kung ano't napakaraming mga kaso ng diborsyo ngayon na nangunguna tayo sa mundo sa Amerika sa mga kaso ng diborsyo. Nangunguna tayo sa iba pa sa mundo. Mas maraming diborsyo rito kaysa saan pa man ang bansang ito. At ipinagpapalagay pa naman na tinakalang gayon na isang bansang Kristiyano. Talagang isang kahihiyan ang ating mga korte ng diborsyo. Sa palagay ko, ang dahilan dito ay dahil sa ang mga kalalakihay nagsilayo na sa Diyos at ang mga kababaihay nagsilayo na sa Diyos. At nalaman natin na kung ipinanalangin ng isang lalaki at ipinanalangin ng isang babae ang naturang bagay, hindi lamang basta tumingin sa isang magandang pares ng mga mata o sa malalakit malalakas na mga balikat o sa mga ganoon o sa kung anong makasanlibutang damdamin, kundi titingin muna sa Diyos at sasabihin, Diyos, ito po ba ang iyong plano? Sa palagay ko ngayon ay napakarami ng pandaraya, tulad na lamang sa paaralan. Kapag dumarating ang mga bata sa umaga, marami sa mga bata sa komunidad na mga kaibigan ko ang dadaan at sasabihin, Kapatid na Branham, maaari mo po ba kaming ipanalangin? Magkakaroon po kami ng isang pagsusulit ngayon. Ako, nag-aral na po ako buong gabi at sa tingin ko'y hindi po ako makasigurado. Ipanalangin mo po ako. Sa palagay ko na ang sino mang batang mag-aaral kung gagawin ninyo, at ang mga magulang habang nasa hapagkainan sa umaga, maaari ninyong sabihin, Nanay, may pagsusulit si John ngayon. Manalangin tayo para sa kanya ngayon. Sa palagay ko'y madadayag nito ang lahat ng magagawa niyo pa sa ibang paraan. O ang tumingin sa papel ng iba at mandaya. Sa palagay ko, kung sadyang magagawa ninyong lumabas at ipanalangin ang naturang bagay, at kung pag-iisipan natin kung anong ginagawa natin kapag mag-aasawa na tayo, kapag namili na tayo ng ating mapapangasawang babae, ng ating mapapangasawang lalaki, kung pag-iisipan natin ito ng mabuti, ang isang lalaki ay nararapat na taimtim na manalangin dahil maaaring masira niya ang buong buhay niya. Alalahanin, ang pangako ay hanggang sa paghiwalayin tayo ng kamatayan at maaaring masira niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng maling pagpili. Ngunit, kung alam niya na gumagawa siya ng maling pagpili at pakakasalan ang isang babae na hindi nababagay na maging kanyang kabiyak, at gagawin pa rin niya ito, kung gayon, kasalanan niya na yon. Kung ang babae mag-aasawa ng isang lalaki at nalalamang hindi naman ito nababagay na maging asawa mo, kung gayoy kasalanan mo na mismo yon. Pagkatapos mong malaman kung ano ang tama at mali, kaya hindi nyo ito dapat gawin hanggang sa makapanalangin muna kayong mabuti. Ang gayon din ay may papatungkol sa pagpili ng isang iglesia. Ngayon, dapat ninyong ipanalangin ang iglesyang dadaluhan ninyo para sa pakipagkapatiran. Tandaan, may taglay na espiritu ang mga iglesia. Ngayon, hindi ko gustong maging mapamuna. Ngunit napagtanto kong isa na akong matanda at siguradong lilisan na ako dito, isa sa mga araw na ito. At dapat akong managot sa araw ng paghatol sa mga sinabi ko sa gabing ito o sa alinmang pagkakataon. At ako, sa makatuwid, ay kailangan kong lubos na maging matapat at totoong lubos na naniniwala. Subalit magtungo kayo sa isang iglesia. At kung inyong mamasdan ang pag-uugali ng iglesyang yan,
Pagmasdan lang ninyo sandali ang pastor. Kadalasan matutuklasan nyo na ang iglesyang iyon ay kumikilos na tulad ng pastor. Kung minsan, iniisip ko kung hindi kaya natin nakukuha ang espiritu ng isa't isa sa halip na ang Espiritu Santo. Mapupunta ka sa isang dako kung saan ang pastor ay talagang radikal at kung ano-anong pinaggagawa, matutuklasan mong ang kongregasyong iyon ay ganun din. Dadalhin ko kayo sa isang iglesia kung saan ko nakikitang nakatayo ang pastor na ipinipilig ang kanilang ulo. Masdan ninyo ang kongregasyon, ginagawa rin nila ang gayong bagay. Kumuha kayo ng isang pastor na basta na lang lulunok ng kahit ano, kadalasan ay gagawin din ng iglesia ang gayong bagay. Kaya kung pipili ako ng isang iglesia, pipiliin ko ang isang tunay na fundamental na buong ebanghelyong makabibliang iglesia. Kung pipili ako ng isang pagpapasukan sa aking pamilya, mamili, tumingin ako ang mga kabataang lalaki noong isang araw. Ang anak na lalaki ni kapatid na Sakarian at ang manugang niyang lalaki ay dinala ko rito para ipanalangin ang isang kabataang lalaki na isang mga awit, napakainam na batang lalaki. Kababalik lamang si Fred Barker, yun ang pangalan niya. Ay kababalik lamang noon galing sa isang biyahe at tinawagan nila ako na nag-aagaw buhay na si Fred. At pagkatapos, bago pa ako makarating sa bahay, isa pang mensahe ang dumating. Baka patay na siya ngayon. At sabi niya ay nagkaroon daw ito ng isang pagdurugo sa utak at naparalisa ito at mamamatay na ito. At gusto ng may bahay nito na manalangin ako para rito. At naisip ko, kung susubukan kong mag-eroplano, patay na siya bago pa ako makarating doon. At baka nga patay na ngayon. Kaya mabilis akong tumawag at kinausap ang munting ginang sa telepono at ikinonekta namin ang telepono at sa tainga ni Fred. Hindi na siya makalunok, binibigyan nila siya ng artificial na panlunok. At noong nananalangin kami para sa kanya, sabi niya, sumenyas, naalisin daw ito sa kanyang lalamunan, kaya na niyang lumunok. Hindi ito mapaniwalaan ng mga doktor. Inalis nila ito at nakakalunok na siya. Nakakaupo na siya noong isang araw. Isang iglesia. Ang pagpili ng isang iglesia. Kadarating lamang ng tawag sa telepono kaninang umaga, isang miyembro ng aking iglesia na talagang isang babaeng baptist mula sa Louisville. Namatay siya kaninang umaga at ang iglesia ko sa amin na isang tunay na grupo ng mga itinilagang kalalakihan ay nagkatipon-tipon at nagtungo roon bago pa siya imbalsamuhin ng tagapangasiwa ng punerarya. Nagsitayo sa tabi niya na nalangin hanggang sa ang buhay ay manumbalik sa kanya at buhay siya ngayong gabi. Ang mga matatanda sa aking iglesia. Aba, tinuruan silang manampalataya na ang lahat ng mga bagay ay posible kung lalapit sa Diyos ng matapat. Kaya nararapat kayong gumawa ng tamang pagpili. Muli, ang uri ng babae na pipiliin ng isang lalaki ay magpapakita ng kanyang mga hangarin at ng kanyang pag-uugali. Kung pipiliin ng isang lalaki ang maling babae, nagpapakita ito ng kanyang pag-uugali. At kung sa ano niya itinatali ang kanyang sarili, ay totoong nagpapakita ito kung ano ang nasa kanya. Ipinapakita ng isang babae kung ano ang nasa lalaki kapag pinili niya siya para maging asawa. Ipinapakita nito kung ano ang nasa kaloob-looban niya. Kahit ano pa man ang sinasabi niya sa panlabas, masdan kung ano ang pinakasalan niya. Pupunta ako sa isang opisina ng isang lalaki at sasabihin niyang isa siyang Kristiyano. Tapos mga larawan ng babaeng halos walang saplot ang nakadikit sa lahat ng mga dingding. Ang tugtog na bugi-wugi na iyon ang tumutugtog. Wala akong pakialam kung ano man ang sabihin niya. Hindi ako naniniwala sa kanyang patotoo. Dahil kumakain ang kanyang espiritu ng mga gayong bagay ng sanlibutan. Ano kaya halimbawa kung pakakasalan niya ang isang chorus girl? O ano kaya kung pakakasalan niya ang isang reyna ng kahalayan? O kaya isang magandang modernang reketa lang? Sumasalamin ito. Nagpapakita ito ng kung ano ang nasa kanyang isipan, kung ano ang magiging tahanan niya sa hinaharap. Dahil pinili niya siya upang magpalaki sa kanyang mga anak. At maging anuman siya, sa ganung paraan niya palalakihin ang mga anak na iyon. Kaya ipinapakita nito kung ano ang nasa lalaki.
Ang lalaking pumipili ng isang babaeng ganoon ay nagpapakita lamang ng kung ano ang iniisip niya sa hinaharap. May isip ba ninyo ang isang Kristiyanong gumagawa ng isang bagay na ganoon? Hindi po. Hindi ko maiisip. Ang isang tunay na Kristiyano ay hindi hahanap ng gayong mga reyna ng kagandahan at mga chorus girl at mga reyna ng kahalayan. Ang hahanapin niya ay pag-uugaling Kristiyano. Ngayon, hindi ninyo maaaring taglayin ang lahat ng mga bagay. Maaaring may isang dalaga na talagang maganda. At yung isa namang dalaga, marahil siya ang kabuuan niya ay mas magandang tingnan kaysa sa isang ito. At maaaring isakripisyo mo ang isa para doon sa isa pa. Ngunit, kung hindi siya ang larawan ng isang binibini, ng isang babae, at siya, hindi mahalaga sa akin kung maganda man siya o hindi. Maiging tumingin kayo sa kanyang pag-uugali. Maging maganda man siya o hindi maganda. Ngayon, sapagkat nararapat na kung ang isang Kristiyano ay pipili ng isang asawang babae, dapat niyang piliin ng isang tunay na ipinanganak na muling babae. Maging ano paman ang kanyang itsura. Ito'y kung ano siya, kung ano ang bumubuo sa pagkatao niya. At pagkatapos muli, iyon ang nagpapakita ng kanyang sariling makadiyos na pag-uugali. At nagpapakita kung ano ang nasa kanyang isipan at kung ano ang mangyayari sa hinaharap sapagkat ang kanyang pamilya ay pangangalagaan ng gayong babae para sa mga plano sa hinaharap para sa kanyang tahanan. Kung pakakasalan niya ang isa sa mga kung anong modernong reketang ito, mga reyna ng kahalayan, ano pa ba ang maaasahan niya? Anong uri ng tahanan ang maaasahang taglayin ng isang lalaki? Kung pakakasalan niya ay isang babae na walang sapat na moralidad sa kanya upang manatili sa tahanan at asikasuhin ang bahay at gusto magtrabaho sa kung kaninong opisina, magiging anong klase siyang tagapagpanatili ng bahay? Magkakaroon kayo ng mga yaya at kung ano-ano pa. Totoo yun. Ngayon, hindi ko gaanong gusto itong makabagong panlasa tungkol sa mga babaeng nagsisipagtrabaho. Kapag nakikita ko itong mga kababaihang nangakasuot ng mga uniforming ito na nagpapatrol sa lungsod na ito sakay ng mga motorsiklo bilang pulis, isang kahihiyan sa alinmang lungsod na hayaan ang isang babae na gawin yon. Kita nyo? Kita nyo? Samantalang maraming kalalakihan ang walang hanap buhay. Nagpapakita ito ng modernong pag-iisip ng lungsod natin. Ipinapakita nito ang pagbaba ng antas. Hindi natin kailangang hayaang nasa labas doon silang mga kababaihan ng ganoon. Wala silang anumang karapatan na lumabas doon ng ganoon. Kapag binigyan ng Diyos ang isang lalaki ng isang asawang babae, binigyan niya siya ng pinakamabuting bagay na maibibigay niya sa kanya bukod sa kaligtasan. Ngunit kapag ang isang iyon ay pipiliting kunin ang pwesto ng isang lalaki, kung gayoy siya na ang pinakamasamang bagay na makukuha niya. Ngayon, tama iyon. Kita nyo? Makikita natin ngayon ang espiritual na aplikasyon. Ako, alam kong masama iyon. Iniisip ninyong masama ito, ngunit ito ang katotohanan. Wala tayong pakialam gaano man ito kasama, kailangan nating harapin ang katotohanan. Iyon ang itinuturo ng Biblia. Kita nyo? Ngayon, ating nakikita dito ng malinaw ang espiritual na plano, ang pagpaplano ng Diyos para sa kanyang tahanan sa hinaharap, kasama ang kanyang nobya sa hinaharap na nalalantad na ngayon. Kung pakakasalan ng isang lalaki ang isang reyna ng kahalayan, makikita nyo kung ano ang hinahanap niya para sa hinaharap. Kung pakakasalan ng isang lalaki ang isang babaeng hindi mananatili sa tahanan, makikita ninyo kung ano ang hinahanap niya sa hinaharap. At ako minsan, pangit itong pakinggan, lamang ay nadarama kong sabihin ito. At ako kadalasan, kung nadarama kong sabihin ang bagay na iyon, dapat ko talaga itong sabihin. At kadalasan, ito'y paraan ng Diyos. Dati akong sumasama sa isang ranchero na pinagtatrabahuhan ko noon para bumili ng baka. At napansin ko ang matanda kong kaibigan na iyon na laging tumitingin mismo sa mukha ng isang dumalagang baka bago siya makipagtawaran. Pagkatapos ay papaling niya ang ulo nito at titingnan ng pabalik-balik. Sinusundan ko siya noon. Pinanonood siya at titingnan niya ito ng pataas at pababa. Kung mabuti ba ito, ang postura, saka siya papaling at titingnan ito sa mukha at kung minsay iiling siya at aalis na. Sabi ko, Jeff, may gusto akong itanong sa iyo. Sabi niya, sige lang, Bill. At sabi ko,
bakit tinitingnan mo lagi yung baka sa mukha? Sabi ko, mukha namang maayos siya, isa talagang malusog na baka. Sabi, gusto kong sabihin sa iyo, bata, marami ka pang kailangang matutunan. At ako, napagtanto ko iyon matapos niyang sabihin sa akin. Sabi, walang anuman sa akin kung gaano man ang pangangatawan nito. Maaring malaman siya hanggang sa paa. Pero kung meron siyang mabangis na tingin sa kanyang mukha, huwag na huwag mo siyang bibilhin. Sabi ko, bakit naman, Jeff? Bueno, sabi, ang unang bagay ay, sabi, hindi siya talaga pipirmi. At sabi niya, ang pangalawang bagay ay, hindi talaga siya magiging ina sa anak niya. At sabi, inilalagay na nila siya sa isang kulungan ngayon na siyang dahilan kaya siya mataba. Pakawalan mo siya na may ganyang mabangis na tingin, papatayin niya ang sarili niya. Sabi ko, alam mo, medyo may natutunan akong bagay. Naniniwala akong magagamit din yan sa mga babae. Tama. Iyang mabangis na naninitig na tinging reketa, mabuti pang iwasan mo na siya, bata. Yung lahat ng kung anong asul na yon sa ibabaw ng kanyang mga mata, at hindi ko gusto iyon. Sa palagay ko'y hindi yun nararapat sa isang Kristiyano. Walang anuman sa akin gaano man sabihin ng telebisyon at pahayagan na maganda iyon. Yun ang pinaka nakakatakot kahindik-hindik na itsurang nakita ko sa tanang buhay ko. Nang una kong makita iyon dito sa Clifton's Cafeteria isang umaga sa isang agahan, nakita ko ang ilan sa mga kabataang babaeng iyon na dumating. Kapapasok lang noon ni kapatid na Argan Bright at ako. Pumunta siya sa ibaba at tumingin ako at pumasok ang kabataang babaeng iyon. Naisip ko, naku, ako, hindi ko alam. Hindi pa ako nakakita nito dati. Kung anong uri ito. Oh, para bang siya may sakit na gangrena. Alam nyo, sadyang kakatuwang tingnan. Hindi ko sinasabi yan para magpatawa. Ako, sinasabi ko ito. Alam nyo, nakakita na ako ng ketong. Isa akong misyonero. Nakakita na ako ng lahat na ng uri ng mga lubhang kakaiba. Alam nyo, ng kung paano ang mga sakit. At lalapit na sana ako noon sa batang binibini at sasabihin sa kanya, Ako, isa akong ministro. Ako, nananalangin ako para sa mga may sakit. Nais mo bang manalangin ako para sa iyo? At hindi pa talaga ako nakakita ng ganoon. At pagkatapos, hetong paparating pa itong 2 o 3 papasok. Medyo umatras na ako noon at naghintay. At dumating na si kapatid na Argan Bright, kaya sabi ko, kapatid na Argan Bright, baka narito siya. Sabi ko, ano kayang problema sa babaeng yun? Kita nyo? At sabi niya, iyon, kolorete yun. Sabi ko, bueno, naku. Kita nyo? Akala ko'y kailangan na nila siyang dalhin sa kung saang pagamutan, alam nyo na, para maiwasan itong makahawa sa lahat ng iba pang kababaihan. Pero alam nyo, kailangan ninyong magplano, magmasid, manalangin kapag namimili kayo. Dahil nakikita natin sa pamamagitan nito ang salita ng pangako. Siya, ang nobya na pipiliin ng isang lalaki, ay ipakikita ang kanyang pag-uugali. Ipinapakita nito kung ano ang nasa loob niya. Ngayon, maiisip ba ninyo ang isang lalaki na puspos ng banal na espiritu na kukuha ng ganung mapapangasawa? Ako, sadyang hindi ko ito maintindihan, kapatid na lalaki. Ngayon, marahil ay isa lamang akong matandang kakatwa. Pero alam ninyo, sadyang hindi ko yan maunawaan, kita nyo? Pansinin, dahil ipakikita nito kung ano ang nasa loob niya. Tutulungan siya nito na itaguyod ang kanyang tahanan sa hinaharap. Ngayon, kung gayon, kapag dumako naman tayo pabalik ngayon sa isang saglit, sa bahaging espiritual, at kapag nakakita kayo ng isang iglesyang nasa sanlibutan, na kumikilos na gaya ng sanlibutan, umaasam sa sanlibutan, nakikibahagi sa sanlibutan, itinuturing ang mga utos ng Diyos na para bang hindi niya isinulat ang mga iyon kailanman. Kung gayon kayo, sadyang maiisip nyo na hindi kukuha si Kristo ng gayong nobya. Maiisip ba ninyong kukunin ng isang modernong iglesia ng panahong ito para maging isang nobya? Hindi ang Panginoon ko. Ako'y hindi ko talaga iyon makita. Hindi. Alalahanin, ngayon, ang isang lalaki at ang kanyang asawa ay iisa. Ipagkakaisa ba ninyo ang inyong sarili sa isang taong ganoon? Kung gagawin nyo nga, tiyak na medyo mabibigo ang pagtitiwala ko sa inyo. At pagkatapos, paano naman ng Diyos na ipagkakaisa ang kanyang sarili sa isang ganyan? Na isang pangkaraniwang makadenominasyong patutot?
Palagay niyo ba'y gagawin niya ito? May anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan yun. Hinding-hindi niya yun gagawin. Kinakailangang taglay niya sa sarili niya ang kanyang pag-uugali. Ang totoong tunay na ipinanganak na muling iglesia ay nararapat na taglay ang pag-uugaling na kay Kristo dahil ang mag-asawang lalaki at babae ay iisa. At kung ang ginawa lamang ni Jesus ay yaong kalugod-lugod sa Diyos, tinupad ang kanyang salita at inihayag ang kanyang salita, kinakailangang maging gayon din ang pag-uugali ng kanyang nobya. Hindi siya sa anumang paraan magiging isang denominasyon. Dahil kung magkagayon, kahit gaano man ninyo gustong sabihing hindi, pinamamahalaan pa rin siya ng isang kapulungan sa kung saan na nagsasabi sa kanya kung ano ang dapat gawin at kung ano ang hindi niya maaaring gawin. At maraming beses na 1,000,000 milya ang layo sa tunay na salita. Talagang nakalulungkot na nalayo na tayo sa tunay na pinuno na iniwan sa atin ng Diyos upang pangunahan ng iglesia. Hindi siya kailanman nagsugo ng mga pangestadong presbiteryo. Hindi siya kailanman nagsugo ng mga obispo, mga kardinal, mga pari, mga papa. Isinugo niya ang banal na espiritu para sa iglesia upang pangunahan ng iglesia. Kapag siya, ang banal na espiritu ay dumating, papatnubayan niya kayo tungo sa buong katotohanan. Ihahayag ang mga bagay na ito sa inyo na sinabi ko sa inyo, ipapaalaala ang mga iyon sa inyo at ipapakita sa inyo ang mga bagay na darating. Ang Espiritu Santo ang gagawa niyan. Ngayon, kinamumuhian iyon ng modernong iglesia. Hindi nila ito gusto. Kaya papaano nga siya magiging nobya ni Kristo? Pinipili ng mga tao sa panahong ito ang isang modernong denominasyon. Kung ano ang ginagawa nito, ipinapakita lamang nito ang kanilang mahinang pagkaunawa sa salita. Hindi ko gustong makasakit, pero layunin kong bumaon ito ng sapat hanggang sa pakakatingnan ninyo ito. Marami na akong ikinasal na mag-asawa, ngunit lagi nitong ipinaalaala sa akin si Kristo at ang kanyang nobya. Isa sa mga kasal na isinagawa ko rito, may katagalan na, ito ay sadyang namumukod tanging bagay sa tanang buhay ko. Mga ilang taon na itong nakararaan, nung isa pa lamang akong kabataang ministro. Nagtatrabaho noon ng aking kapatid na lalaki sa PWA. Hindi ko alam kung may nakakaalala pa diyan, meron man o wala, sino mang kaedad ko. At iyon ay isang proyekto dati ng pamahalaan. At nagtrabaho ang kapatid ko ng mga 30 milya. Naguhukay sila noon ng ilang mga luok na isang proyekto para sa pangangalaga. At may isang kabataang lalaki nagtatrabaho doon. Kasama niya mula sa Indianapolis, mga 100 milya sa taas ng Jeffersonville, kung saan ako nakatira o tumira noon. At mayroon doong sabi niya sa kapatid ko, isang araw, sabi niya, Doc, sabi niya, ako, gusto kong magpapakasal na ako kung meron lang akong sapat na perang pambayad sa mga ngaral. Sabi niya, ako, may sapat na akong pera para makuha ang lisensya ko. Pero sabi, wala pa akong sapat na perang pambayad sa mga ngaral. Sabi ni Doc, bueno, isang mga ngaral ang kapatid ko. At siya, maaari kaniyang ikasal. Sabi niya, hindi siya nagpapabayad sa mga tao para sa mga ganyang bagay. Sabi niya, maaari mo ba siyang tanungin kung ikakasal niya ako? Bueno, ang gabi ring yun ay tinanong ako ng kapatid ko. Sabi ko, kung hindi pa siya na ikakasal dati, sino man sa kanila, at sila'y maayos ang lahat sa kanila. Sabi niya, bueno, sige, tatanong ko sa kanya. At sabi ko, kung ganoon, sabihin mo sa kanya, pumunta na dito. Kaya, nang dumating ang Sabado at pumunta yung bata pang lalaki, naging isang dakilang bagay para sa akin na gunitahin ito sa tuwina. Ako'y maulang hapon noon at isang lumang kotseng Chevrolet na may mga ilaw sa unahan na nakatali gamit ang isang pamulupot na alambre na huminto sa may harapan. Hindi pa katagalan noon matapos pumanaw ang aking kabiyak at ako'y nag-iisa sa 2 maliliit na silid at kasama ko roon si Doc na naghihintay sa kanila. At bumaba sa kotse ang isang kabataang lalaki at talaga namang hindi siya mukhang isang ikakasal na lalaki para sa akin o kahit na kanino sa tingin ko. Siya nga, ako'y halos makakabili ng isang pares ng magandang sapatos sa halagang $1.50. At nakasuot siya ng isang pares na pudpud na at ang pantalon niya ay talagang luganggang na. At may suot siyang isa sa mga lumang balat na jacket na ito. Sa palagay ko'y sa inyong mas matatandang mga tao ay hindi na ito naaalala. Ito'y para bang isinalang sa makinang panlaban ng hindi man lang binanlawan. At ito'y may mga guhit na mantsa, nakabuhol ng paganito at nakatikwas ang dulo. At isang
Isang munting binibini ang bumaba naman sa kabila na may isang munting, ilan doon sa mga munting padama-ramang bestida. Hindi ko alam. Nagkamali ako sa pagtawag sa uri ng ganong tela minsan. Gingham yata ang tawag dito sa palagay ko. At kaya ito'y isang mali na naman ang pagkasabi ko rito. Ako, palagi ko itong nagagawa. At sabi ko, bumaba siya sa kotse at umakyat sila sa hagdan. At nang makapasok sila, ang kahabag-habag na munting nilalang. Siya, sa palagay ko, siya, sadyang para bang isang palda lamang ang meron siya. At wala siya kahit sapatos talaga na nakasuot. Nakiangkas lamang siya mula sa Indianapolis pababa. May munting buhok na nakalaylay sa likod na mahabang parang isang tirintas pababa sa kanyang likod. Napakabatang tingnan. At sabi ko sa kanya, sapat na ba ang edad mo para magpakasal? Sabi niya, opo, Ginoo. At sabi niya, meron po akong nakasulat na pahintulot mula sa tatay at nanay ko. Sabi niya, kinailangan ko po itong ipakita dito sa korte para makuha ang lisensya ko. Sabi ko, sige, sabi ko, gusto ko muna kayong kausapin bago natin isagawa itong kasal. Naupo sila. Panay ang paglingalinga ng binatang iyon sa buong silid. Talagang kailangan na niyang magpagupit ng buhok. At panay ang paglingalinga niya sa buong silid. Hindi siya nakikinig sa akin. Sabi ko, anak, gusto kong makinig ka sa sinasabi ko. Sabi, opo, Ginoo. At sabi ko, mahal mo ba ang babaeng ito? Sabi niya, opo, Ginoo, mahal ko. Sabi ko, mahal mo ba siya? Opo, Ginoo, mahal ko. Sabi ko, ngayon, meron ka na bang lugar na pagdadalhan sa kanya pagkatapos ninyong ikasal? Sabi, opo, Ginoo. Sabi ko, sige. Ngayon, sabi ko, may gusto akong itanong sa iyo. Sa pagkakalam ko, nagtatrabaho ka dito sa PWA na ito. At sabi niya, siya nga po, mga nasa $12 yun kada linggo. Sabi ko, sa tingin mo ba'y kaya mo siyang buhayin? Sabi niya, gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. At sabi ko, bueno, maigi yan. At sabi ko, ngayon, paano kung mawala ang trabahong ito sa kanya, kapatid? Anong gagawin mo? Uuwi ka ba sa inyo? Kay nanay? Tatay? Sabi niya, hindi po. Mananatili po ako sa kanya. At sabi ko, paano, Ginoo, kung magkaroon na kayo ng 3 o 4 na anak, tapos wala kang maipakain sa kanila, at wala kang anumang hanap buhay? Anong gagawin mo? Pauuwiin mo ba siya? Sabi, hindi po. Patuloy pa rin akong magsusumikap. Makakaraos din kami sa papaano mang paraan. Nanliit ako. At nakita kong talagang mahal niya siya. At mahal nila ang isa't isa. Ikinasal ko sila. Pagkatapos, ay inisip ko kung saan niya kaya siya dinala. Ilang araw pagkatapos, tinanong ko ang kapatid kong si Doc kung saan iyon. Sabi niya, pumunta ka doon sa New Albany, isang maliit na lungsod sa gawing ibaba namin. At doon sa may ilog, kung saan mayroon akong isang yero na nakapwesto doon, kung saan ako nagpupunta araw-araw nung ako'y lineman pa. Kaya kapag ang ibang mga katrabaho ko, mag-uumpukan na silang lahat, magbibiruan na at mga ganong bagay, sasakay ako sa truck at pupunta doon sa may ilog at mananalangin sa loob ng sandaling iyon. At magbabasa ng aking Biblia sa ilalim ng isang malaking piraso ng yero kung saan dating naroon ang isang pagawaan ng bakal. Mayroong mga bagon na nakatambak doon. Nagpunta doon ang lalaking ito at ginamit ang isa sa mga bagon na iyon at nagbutas siya rito ng isang pinto. At kumuha ng isang dyaryo at mga taki button. Ilan ba ang nakakaalam kung ano ang taki button? Wala palang mga taga-Kentucky dito kung gayon. Ito'y kumuha ka ng isang piraso ng karton, maglagay ka ng isang thumbtack dito, isang maliit na pako, at saka ito itusok sa yun ang taki button. Kaya inilagay nila iyon sa buong palibot at nagtungo siya roon sa pagawaan ng mga bakal at kumuha siya ng ilang bagay at gumawa ng isang hagdanan para makaakyat at kumuha ng ilang mga lumang kahon, gumawa siya ng isang lamesa. At naisip ko isang araw, pupunta ako doon at titingnan kung kumusta na sila. Mga 6 na buwan bago iyon, ikinasal ko ang anak na babae ni Evie Knight sa anak na lalaki ni E.T. Slider. Si Evie Knight, isa sa pinakamayamang lalaki doon sa Ilog, Ohio. At, nagpapatakbo ng mga malalaking pabrika doon na gumagawa nitong mga yaring bahay at iba pa. At si Slider, E.T. Slider, ay yung sa kumpanya ng buhangin at graba, mga anak ng mga milyonaryo. At ikinasal ko sila. At bumalik ako sa isang lugar, pinagsanayan ito ng mga 2 linggo. At babalik na naman sa isang tanghalan at luluhod sa isang unan at lahat ng marangiyang palabas at lahat na ng bagay na talagang pinagdaanan ko halos na kinailangang pagdaanan para lang may kasal ang mag-asawang iyon. At nang lumabas sila, sila ay itong isa pang munting mag-asaway nakatayo lamang doon sa isang maliit na lumang silid kung saan mayroon kaming isang maliit na sopa at isang higaang dediklok. Pero pareho silang ikinasal sa pamamagitan ng gayon ding seremonya.
At pagkatapos isang araw, naisip kong pumunta doon at dalawin itong mag-asawang mayaman. Hindi na nila kailangan magtrabaho. Mga milyonaryo na ang mga ama nila. Ipinagpatayo sila ng isang magandang bahay. Sa totoo lang, itong si Evie Knight sa taas dito sa Mayborol, 14 karat ang mga hawakan ng kanyang pinto sa kanyang malaking palasyo. Kaya may isip nyo na kung anong uri ng bahay ang tinitirhan nila. Hindi na nila kailangan magtrabaho. Meron silang isang magarang Cadillac na ibinibigay sa kanila taon-taon. At sadyang nag-iisang mga anak. At sadyang nasa kanila na ang lahat ng gusto nila. Nang magpunta ako isang araw, ngayon, kung paano ko sila nakilala, isa sa mga kaibigan nila isang malapit kong kaibigan. Lahat kami malalapit sa isa't isa. At sa ganong paraan ko nakakilala nung gusto nila akong magkasal sa kanila. Kaya nagpunta ako para dalawin sila. Bumaba ako sa luma kong Ford sa labas at umakyat sa hagdan. At napalapit ako nang medyo mas malapit pa at narinig ko sila. At talagang nagtatalo sila. Nagsiselo sila sa isa't isa. Nagpunta sila sa isang sayawan. Napakaganda niyang babae. At para bang isa siya rito sa mga reyna ng kagandahan. Marami siyang nakuhang premyo doon at nanalo ng ilang mga sasakyan at mga ganong bagay sa pagiging reyna ng kagandahan. At tiningnan ko sila at nakaupo ang isa sa isang sulok at yung isa naman doon sa isa pa na nagtatalo tungkol sa isang lalaking nakasayaw ng babae o isang babae kung anuman. Nang dumating ako, napatayo kagad sila at tumakbay sa isa't isa doon sa sahig. At ang kanilang mga kamay doon sa sahig lumapit sa pintuan. Sabi, "Aba, kumusta na kapatid na Branham? Kumusta na po kayo?" Sabi, "Mabuti. Kumusta naman kayong dalawa?" At, sabi ng lalaki, Ako, napakasaya namin, hindi ba, honey?" At sabi ng babae, "Oo, mahal." Kita nyo? Ngayon, nakita ninyo, nagpapakita kayo ng isang bagay na hindi totoo. Ngayon, hindi kayo maiinitan sa pamamagitan ng isang ipinintang apoy. Gaya ng ilan sa mga iglesyang ito na pinipilit na magpinta ng Pentecostes ng isang bagay na nangyari 1,000 taon na ang nakakaraan o 2,000 taon na ang nakakaraan. Hindi kayo maiinitan sa pamamagitan ng isang ipinintang apoy. Ang Pentecostes ay kasing totoo ngayon gaya nito noon. Kita nyo? Siya nga, bumababa pa rin ang apoy. Hindi ito isang ipinintang apoy. Isa itong tunay na apoy. Kaya sila, hayon lamang sila. Kita nyo? Ako, hindi ko na naising mabuhay ng ganoon. Naisip ko, alam mo, doon lamang sa ibaba roon ng talampas at doon sa may ilog, doon napunta ang isa pang mag-asawang ito. Naisip ko, isang Sabado ng hapon, pupuslit ako doon at titingnan kung kumusta na sila. Kaya ako, may dungis pa sa mukha at nakasuot ng maruming overall, nakasuot pa ang mga kagamitan. Naisip ko, sisilip ako sa kanila. Nagmanman ako na para bang ako'y naghahanap-hanap ng mga insulador na nasira ng kidlat o kung anong bagay. At habang naglalakad ako sa gilid ng kable ng telepono, ang mga kable ng kuryente na nasa pampang ng ilog, at naroon ang lumang Chevrolet na nakagarahe sa may harapan. Mga 1 taon na ang nakalipas noon pagkatapos ko silang ikasal. At meron doong isang nakabukasang pinto at narinig ko silang nag-uusap. Kaya para bang pagiging isang mapagkunwari ang dating nito. Pero lumapit ako ng husto hanggang sa magawa kong makinig, makita kung ano ang pinag-uusapan nila. Nakatayo doon at gusto ko lamang malaman sa sarili ko. Gusto kong malaman at matiyak na alam ko kung ano ang sinasabi ko. Ganong paraan ang ginagawa ko patungkol sa salita ng Diyos. Ito nga ba ang katotohanan o hindi ito ang katotohanan? Tutuparin ba niya ang kanyang salita o hindi niya tutuparin ang kanyang salita? Kung hindi niya tinutupad ang kanyang salita, kung gayon hindi siya Diyos, kita nyo? Kung tinutupad niya ang kanyang salita, Diyos siya, kita nyo? At kaya gusto kong malaman kung kumusta na sila. At pumuslit ako sa tagiliran ng madali. Narinig kong sabi ng lalaki, "Oh, honey, gusto kong bilhin yun para sa iyo talaga." Sabi naman ng babae, "Ngayon tingnan mo, sweetheart." Sabi nito, "Ayos naman ang bestidang ito." Sabi nito, "Naku, pwedeng-pwede naman ito." Sabi, "Pinasasalamatan ko yun. Pero kita mo, lumigid ako paikot para makasilip ako sa siwang kung saan ay tinulak ang pintuan pabukas doon sa bagon. At naroon ang lalaki na nakaupo doon at nakakandong ang asawa sa kanya. At nakayakap siya rito at nakayakap ito sa kanya. At mayroon siyang isa sa mga lumang sombrerong ito na may malapad na pardias at naglagay ng isang maliit na butas na nilamukot ito pababa ang tuktok. Inilabas ang kanyang sweldo doon. Siya, inilapag niya iyon sa mesa. Sabi, ganitong halaga para sa mga grocery, ganitong halaga para sa insurance, at ganitong halaga para sa kotse. At hindi nila magawang pagsapatin. Ang nangyari pala, nakakita siya ng isang munting bestida doon sa eskaparate. Tinitingnan-tingnan ito ng mga ilang linggo na nagkakahalagang $1 at higit pa. Gusto niya itong bilhin, sabi. "Bueno, honey,
napakaganda mong tingnan dito. At sabi nito, pero honey, ako, may bestida naman ako. Ako, hindi ko naman talaga kailangan yun. Kita niyo? At ang munting reynang iyon, umatras ako at tumingala. Nakikita ko ang tore sa tuktok ng kabilang bahay. Tumayo ako doon at nakatingin ng ilang minuto. Napaisip ako, sino nga ba ang mayaman na lalaki? Sa loob-loob ko, kung Bill Branham, kung pamimiliin ka sa gusto mong kalagayan, saan mo gustong mapunta? Para sa akin, hindi ko pipiliin ang magandang bagay na iyon sa tuktok ng burol na iyon. Pipiliin ko itong pag-uugali nitong nasa ibaba bilang isang tunay na tagapagtaguyod ng tahanan. Isang tao na nagmamahal sa akin at nananatili sa akin. Yung isa na sisikaping bumuo ng isang tahanan at hindi ka kikikilan para sa lahat na ng bagay para sa mga karangyaan. At isa na kasama mo, na bahagi mo. Lagi nang tumimo iyon sa akin kung papaano iyon. Ang isa'y pinili ang isang magandang babae. Ang isa pa'y pinili ang pag-uugali. Ngayon, sa ganong paraan ka lamang makapipili. Una, tumingin ka sa pag-uugali at pagkatapos, kung mahal mo siya, mabuti. Pansinin, ang unang Adan ng Diyos ay walang anumang pamimilian para mapangasawa niya. Wala siyang pagpipilian. Sadyang ginawan na siya ng Diyos ng isa. At hindi niya siya pinili. Kaya nalaman natin na inakay siya nito palayo sa salita ng Diyos. Hindi niya naipanalangin ang bagay na iyon. Siya hindi katulad mo at ako. Hindi siya nakapamili. At muli, sa pamamagitan ng paggawa niyon, inilayo siya nito sa kanyang tamang kalagayan bilang isang anak ng Diyos. At ginawa ng babae iyon sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng mas modernong paraan ng pamumuhay. Isang bagay na hindi nila talaga dapat ginawa, ngunit ang pag-uugali ng babae ang nagpakita na siya ay mali. Ang kanyang mga motibo at layunin ay sadyang mali at hinimok ang lalaki sa pamamagitan ng kanyang pangangatwiran na ang modernong bagong liwanag na kanyang natagpuan, nataliwas sa salita ng Diyos, ay isang higit na mabuting paraan ng pamumuhay. At gaano karaming mga kababaihan ngayon at gayon din naman ang mga kalalakihan na hahatakin ng isang mabuting babae palayo sa Diyos o hahatakin ng isang mabuting lalaki palayo sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagsisikap na sabihin sa kanya, ang relihiyong ito, kayong mga lalaking Pentecostal, ang relihiyong iyon, sasabihin nila, yay makaluma na ito, huwag kang maniwala dyan. Maiging manalangin kang mabuti bago mo pakasalan ng babaeng yun. Wala akong pakialam gaano man siya kaganda. Ganun rin sa isang lalaki. Hinikayat niya ang lalaki palayo sa kalooban ng Diyos at naudyukan ito na gumawa ng isang bagay na hindi nito dapat na ginawa. At sa pamamagitan nito ay nagdulot ng kamatayan sa buong sangkatauhan. Yan ang dahilan kaya siya binawalan ng Biblia na magturo o na mangaral o na humawak ng salita ng Diyos sa anumang paraan. Alam ko, kapatid na babae, na marami sa inyo ang nagsasabi, tinawag ako ng Panginoon para mangaral. Hindi ako makikipagtalo sa inyo. Pero sasabihin ko sa inyo, sinabi ng salita na huwag ninyo itong gawin. Hindi siya dapat magturo o magkaroon ng anumang pamumuno kundi manahimik. Bueno, sasabihin ninyo, sinabi ng Panginoon na gawin ko ito. Wala akong duda diyan ni katitingman. Narinig niyo ba ang mensahe ko nung isang gabi tungkol kay Balaam? Nakuha ni Balaam ang unang tuwid na pasya ng Diyos na huwag itong gawin. Subalit patuloy siyang nagpupumilit hanggang sa wakas ay sabihin na sa kanya ng Diyos na humayo at gawin ito. Maaaring pahintulutan ka ng Diyos na mangaral. Hindi ko sinasabing hindi niya gagawin. Pero hindi ito ayon sa kanyang orihinal na salita at plano. Sapagkat dapat siyang mapasailalim sa pagtalima, gaya rin naman ng sinasabi ng kautusan. Totoo ito. Sa makatuwid, hindi niya ito dapat gawin. Ngayon, pansining muli kung papaanong tumitipo ang natural na nobya sa espiritual. Sinasabi ng salita na ginawa siya para sa lalaki at hindi ang lalaki para sa kanya. Ngayon, mangungusap ako at kung bakit sa ilang sandali tungkol sa nobya ni Kristo. Ngunit sinisikap kong ipakita sa inyo ang pinagmulan nito. Ang babae ay ginawa para sa lalaki at hindi ang lalaki para sa babae. Iyon ang dahilan sa ilalim ng lumang mga kautusan na legal ang pag-aasawa ng marami. Tingnan niyo si David doong nananahan kasama ang 500 asawa. At sinabi ng Biblia na isa siyang lalaking kinalulugdan ng puso ng Diyos, mayroong 500 asawa. At si Solomon naman ay mayroong 1,000. Ngunit wala isa man sa mga babaeng iyon ang maaaring mag-asawa ng iba.
kunin niyo ang tape ko tungkol sa pag-aasawa at diborsyo. Na doon sa itaas ng bundok sa Tucson, dito hindi pa katagalan, naroon akong nananalangin tungkol dito. Tinatigil nila ang mga klase para mamasdan yung haliging apoy na umiikot sa bundok at kumikilos na parang imbudo ng pabalik-balik taas-baba. Alam ito ng mga tao sa palibot dito, naroon at nakita ito. At ito'y nang sabihin niya sa akin ang katotohanan tungkol dito sa pag-aasawa at diborsyo ng mga katanungan. Kung may isang panig na patungo sa direksyon na ito at isang patungo sa direksyon na iyon, kinakailangang may isang katotohanan sa kung saan. Pagkatapos ng 7 selyo na iyon, ipinakita niya kung ano ang katotohanan tungkol dito. Pansinin, ngayon hindi siya maaaring magkaroon maliban sa isang asawa. Dahil ang babae ay nilikha para sa lalaki at hindi ang lalaki para sa babae. Ang lahat ng 500 kababaihang iyon ay asawa lamang ni David. At isa itong tipo, kapag lumuklok na si Kristo sa luklukan sa milenyo, hindi magiging iisang tao ang kanyang nobya, kundi ito'y magiging laksa-laksa, ang nobya, lahat sa isa. At maraming asawa noon si David bilang mga individual, ngunit lahat silang sama-sama ay kanyang asawa, gaya ng buong katawan ng mga mananampalataya ay ang nobya ni Kristo. Dahil ito'y siya, ang babae, siya ang lalaki. Ngayon, ginawa tayo para kay Kristo, hindi ginawa si Kristo para sa atin. Iyon ang sinusubukan nating gawin ngayon sa ating mga aklat, ay ang piliting gawin ng salita na siyang si Kristo na umakma sa atin. Sa halip na tayo ang magsikap gawin ang ating sariling nakaakma sa salita. Iyon ang kaibahan. Kapag ang isang lalaki ay namili ng isang babae mula sa isang pamilya, hindi siya dapat sumandig sa ganda, sapagkat nakalilin lang ang kagandahan. At ang kagandahan, ang modernong makasanlibutang kagandahan ay sa diablo. Oh, narinig ko ang isang nagsalita diyan. Mag-ingat ka rito, mga ngaral. Sinasabi ko na ang mga bagay na ito sa lupang ito na tinatawag na maganda ay tiyak ngang sa diablo. Patutunayan ko ito sa inyo. Kung gayon, sa liwanag ng pagbanggit na ito ay siyasatin natin ang banal na salita ng Diyos upang makita kung tama nga ba ito o hindi. At ang ilan sa inyong mga kababaihan ay gustong maging napakaganda. Tingnan kung saan ito nanggaling. Sa pasimula, nasumpungan natin na napakaganda ni Satanas hanggang sa madaya niya ang mga anghel. At siya ang pinakamagandang anghel sa lahat sa kanila. Ipinakita na naroon ito sa diablo. Sinabi sa mga kawikaan, sinabi ni Solomon, walang kabuluhan ng kagandahan. Tama iyon. Maganda ang kasalanan. Tiyak ito nga. Nakakaakit ito. Gusto ko kayong tanungin at sabihin ng isang bagay dito sa inyo. Nais kong pansinin ninyo sandali. Sa lahat ng mga uri ng nilalang sa mundo, mga ibon, mga hayop, nasusumpungan natin sa buhay ng hayop, lahat maliban sa tao. Ang lalaki ang maganda at hindi ang babae. Bakit ganoon? Tingnan nyo ang usa, ang magandang lalaking usa na taglay ang kanyang mga sungay at ang isang walang sungay na babaeng usa. Tingnan nyo ang inahing manok, ang munting batik-batik na inahin, at ang malaking magandang balahibong tandang. Tingnan nyo ang lalaking ibon at ang babaeng ibon. Tingnan nyo ang lalaking bibi at ang babae, kita nyo? At wala ni isang uri ng nilalang sa mundo na ginawa na makapandaraya at makabababa na kasing baba ng isang babae. Ngayon, kapatid na babae, huwag kang tumayo at lumabas. Maghintay lamang hanggang sa marinig natin ang dulo nito. Kita nyo? Kita nyo? Walang anumang bagay, walang babae maliban sa babaeng tao ang maaaring maging immoral. Tinatawag nyo ang isang aso na isang mahalay, tinatawag ninyo ang isang baboy na isang baboy. Pero sa pagkamoral, higit na may mga moral sila kaysa kalahati ng mga artista sa pelikula na mayroon dito. Sila ay wala ng iba pa kundi immoral. At ang babae, ang isa na binago para sa pagpapasama. Siya nga, nakita niyo kung saan siya dinala ng kagandahan? Ngayon, yun ang dahilan kaya ngayon, masusumpungan nating higit na gumaganda ang mga kababaihan. Ihalimbawa niyo si Pearl O'Brien. Nakita niyo na ba ang litrato niya? Sinasabing pinakamaganda sa Amerika.
Walang isa mang batang mag-aaral mula sa alinmang paaralan na hindi siya mailalagay sa hulihan. Alam niyo bang magiging ganoon nga ito? Alam niyo bang sinasabi ng Biblia na magiging ganoon ito? Alam niyo bang ang pagkahulog ay dumating sa pamamagitan ng mga babae noong pasimula? At ang pagkahulog, ganoon din ang kahahantungan ng wakas. Hahantong ang mga kababaihan sa kapangyarihan at pamumunuan ang mga kalalakihan at iba pa. Alam niyo bang sinasabi yan ng kasulatan? Alam ninyo ng araw na magsuot siya ng mga kasuotang panlalaki at magpagupit ng kanyang buhok, lahat ng mga bagay na iyon ay taliwas sa salita ng Diyos. At alam niyo bang ikinakatawan niya ang iglesia? Kapag minasdan ninyo ang ginagawa ng mga kababaihan, makikita ninyo kung ano ang ginagawa ng iglesia. Talagang tama ngayon. Ngayon iyan ay kasing totoo na gaya ng ang salita ng Diyos ay totoo. Wala nang iba pang babaeng nilikha na kayang magpakababa gaya ng magagawa ng isang taong babae. At gayon pa man, sa pamamagitan niyan, dahil ginawang isang wala siya sa orihinal na paglalang. Lahat ng ibang mga babae ay nasa orihinal na pagkalalang. Mga ibon, lalaki at babae. Mga hayop, lalaki at babae. Ngunit, sa buhay ng tao, isang lalaki lamang ang ginawa ng Diyos. At gumawa na siya mula sa kanya. At ang babae ay ang produktong ginawa mula sa isang lalaki. Dahil hindi pinasimulan ng Diyos ang gayong bagay. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, talagang tama nga. Ang Diyos, wala po, sa kanyang orihinal na paglalang, inilabas ang babae doon. Subalit kung magagawa niyang panatilihing nasa wasto ang kanyang sarili, isang higit na napakalaking gantimpala ang meron siya kaysa sa lalaki. Inilagay siya sa isang pagsubok. Sa pamamagitan niya dumating ang kamatayan. Siya'y may sala sa lahat ng kamatayan. Subalit gayon pa may pumaling ang Diyos at ginamit ang isa upang muling ibalik ang buhay. Pinarating ang kanyang anak sa pamamagitan ng babae ang isang masunurin. Ngunit ang isang masama ay ang pinakamasamang mayroon. Wala nang anumang magiging gayon kababa. Si Cain, ang anak ni Satanas, ay inakalang tatanggapin ng Diyos ang kagandahan. Ginagawa niya ito ngayon. Anak ni Satanas si Cain. Ngayon, sasabihin nyo, hindi na natin i-detalye pa yan. Pero hayaang tapusin ko ito para sa inyo. Sinabi ng Biblia na siya ay sa isang masamang iyon. Kaya iyon na yun. Sige. Ngayon, anak siya ni Satanas at inakala niya na ang pag-aalay niya sa isang altar at na ginagawa itong napakaganda para sa pagsamba ay iyon ang tatanggapin ng Diyos. Iniisip ang gayon ding bagay ngayon. Tiyak nga, ito, nagtatayo tayo ng isang malaking gusali. Magkakaroon tayo ng malalaking mga denominasyon. Gagawin natin ang pinakamalaking gusali at ang pinakamaiinam manamit na mga tao, ang pinakaedukadong mga ministro. Kung minsay 10 milyong milya ang layo diyan ng Diyos, tama yan. Gayon pa man ito isang iglesia. Kaya kung ang irerespeto lamang ng Diyos ay ang pagsamba, katapatan, hain, sadyang matuwid din si Cain na gaya ni Abel. Subalit ito'y sa pamamagitan ng kapahayagan na kanyang napag-unawang hindi iyon mga mansanas na kinain ng kanyang mga magulang. May sasabihin na kung isang bagay dito na hindi maganda sa pandinig para sa isang ministro. Pero sasabihin ko pa rin ito, gano'n pa man. Naririnig ko ang iba sa mga itong may mga sinasabi, yung pagsasabi daw ng mga kung ano-anong biro. Hindi ko sinasadya yun. Sinabi ko ito ganun pa man. Kung ang pagkain ng mga mansanas ang naging sanhi ng pagkaalam ng mga babaeng nakahubad sila, mas mabuting mamigay na tayong muli ng mga mansanas. Kita nyo? Ha? Patawarin niyo ako dahil diyan. Ngunit para lamang nang sa gayoy mabago ito, napanatili ko kayo rito at sa pangungusap ng tungkol sa mga kababaihan at iba pa. Ako, gusto ko lamang na mapalagay kayo sandali para sa paparating na kasunod. Ngayon, pansinin. Kayo, hindi iyon mga mansanas. Alam natin yan. Ang kinahinatnan ng iglesia sa mga panahong ito, taglay ang kahanga-hangang gawa nito. Gaya ng lahat ng iba pang kahanga-hangang gawa na likhang tao, ay nagiging makasiyensya na. Pinagsisikapan nilang makagawa ng isang makasiyensyang iglesia sa pamamagitan ng panghihikayat ng mga larawan at naglalakihang mga tore. At masaklap nito na ang Pentecostal ay napasama na sa pagkasadlak na iyan. Mas mainam pa na daladala nyo ang isang tamburin diyan sa isang sulok at nakalublob sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit pinipilit nyong makigaya sa iba pa sa kanila dahil nagiging denominasyon na kayo. Yun ang gumawa nito. Kita nyo?
Pinipilit ng mga iglesia na maging makasiyensya. At tandaan, habang nakakamit ng tao ang pagunlad sa pamamagitan ng siyensya, pinapatay niya ang kanyang sarili araw-araw. Nang makaimbento siya ng pulbura ng baril, tingnan niyo kung ano ang ginawa nito. Nang maimbento niya ang sasakyan, mas marami pa itong napapatay kaysa doon sa nagagawa ng pulbura ng baril. Ngayon, iginawa na niya ang kanyang sarili ng bombang hydrogen. Ano naman kaya ang gagawin niya diyan? Siya nga. At gayon din ang iglesia. Habang pinipilit nitong magtamupa sa pamamagitan ng siyensya, sa pamamagitan ng mga pamamaraan na gawa ng tao, tinatangay kayo nito palayo sa Diyos at patungo sa kamatayan na higit pa kaysa sa dati. Tama yan. Huwag ninyong piliin ang inyong iglesia gaya ng pagpili ninyo sa inyong asawa. Kita nyo? Kamangha-mangha kung anuman ang ginawa sa kanya ng siyensya, subalit mas mainam na dumistansya na kayo sa inyong iglesia hinggil diyan. Gumawa na siya ng mga pinta, mga pulbura at lahat ng iba pang mga bagay na ito. Pumili sa pamamagitan ng pag-uugali ng kanyang salita. Ngayon, hayaang pagkumparahin natin ang natural na nobya ng panahong ito sa naturingang iglesyang nobya kuno ng panahong ito. Ikumpara ang isang babae na magpapakasal ngayon tingnan lang kung ano ang ginawa para sa kanya ng siyensya. Lumabas siya una, naputol na ang buhok niya, gaya ng isa sa mga ayos ng buhok nitong si Jacqueline Kennedy, kita nyo? O parang ganyan. At alam nyo ba kung ano ang sinasabi ng Biblia? Sa totoo'y binigyan ng Biblia ang isang lalaki kung gusto niya ng karapatang i-divorce siya kung gagawin niya yan. Isa siyang babaeng walang dangal ang magpaputol ng kanyang buhok. Sinabi nga ng Biblia. Tama. Hindi nyo ba alam yun, ha? Labis na ang ipinapangaral ko sa California para hindi pa ninyo malaman yun. Siya nga. Ano ba ang buting may dudulot nito sa akin? Ginagawa pa rin naman nila ito magkagayunman. Hindi ninyo maaaring kunin ang baboy at palitan ang kanyang pangalan. Gawin siyang isang tupa. Pansinin, kamumuhian niyo ako pagkatapos nito, subalit malalaman ninyo ang katotohanan, kita nyo. Tingnan nyo, pagkumparahin natin ito. Narito siyang paparating na punong-puno ng kolorete, isang bagay na hindi siya ganun, isang modernong nobya. Pag hinilamusan ang kanyang mukha, tatakbuhan niya siya marahil. Papatayin ka sa takot pag inalis ang lahat ng bagay na iyon sa kanya. At gayon din ang isang iglesyang may isang malaking pintadong harapan na isang kumpletong makatilogong Max Factor. Parehong mayroong isang magandang huwad na mukha sa kanila. Gandang gawa ng tao at hindi gandang gawa ng Diyos. Wala ring gaanong pag-uugali sa alinman. Pansinin, sadyang katulad din ni Satanas na may sapat upang makapandaya. Ikumpara nyo ang modernong nobya sa kanya ngayon. Nagsusuot ng shorts, naglalagay ng mga kolorete, nagpapaputol ng kanyang buhok, nagsusuot ng mga damit na parabang mga lalaki na, at nakikinig sa isang pastor na nagsabi sa kanyang ayos lang yun. Isa siyang mandaraya. Pagdudusahan niya ito sa mga dakong kabila. Tama yan. Ginagawa iyon upang mandaya, upang maging isa na hindi naman siya ganon. Ganoon ang ginagawa ng iglesia. Kumukuha ng malalaking DD, PhD, LLD. Kaya sasabihin ninyo, ang pastor namin ay ganito, ganon at iba pa. Wala marahil alam tungkol sa Diyos kaysa nalalaman ng isang Hottentot tungkol sa Egyptianite. Tama yan. Tama. Isang karanasang pang-teologong seminaryo doon at walang nalalamang anuman tungkol sa Diyos. Modernong iglesia at ang kanilang koloreteng pang-teologo na ang lahat ng kanilang mga kababaihan ay inahita ng kanilang karangalan sa pamamagitan ng kanilang isang Ricky at isang pastor na meron sila, gaya ng isang Jezebel kung meron mang isa. Pinutulang mga buhok, mga shorts, mga kolorete, nakaayos lahat base sa isang panlasang makateologo. Sa ganoon nakatayo ang iglesia. Tama. Subalit ang kanyang espiritual na pag-uugali ay malayo sa pagiging tagapagtaguyod ng tahanan na ipaparito ni Yesus Kristo upang tanggapin. Kung pakakasalan ng isamang Kristiyano ang ganoong babae, ipinapakita nitong nahulog na siya mula sa biyaya. Ang kanyang panlasa patungkol sa Diyos at ang kanyang panlasa patungkol sa tahanan, kung maging ano dapat ang isang tahanan, ay malayo na kapag pinili niya ang isang babaeng ganoon. Hindi po, tiyak na hindi siya tugma sa panlasa ng isang Kristiyano. Ang kanyang espiritual na pag-uugali ay ang pinakamababa. Patay na nasa makadenominasyong kagandahan at pagnanasa sa sanlibutan. Diyan eksaktong nakatayo ang iglesia ngayon.
Pinagbili na kay Satanas ang kanyang pag-uugaling bigay ng salita kapalit ng isang makasiyensyang relihiyon na gawang tao. Gayong mayroon siyang karapatan bilang isang iglesia ng Diyos na manatili sa salita ng Diyos at taglayin ng Espiritu Santong kumikilos sa kanila na inihihinang ang katawan sa salita at pag-ibig ng Diyos. Sa halip na ganoon, ipinagbili niya ang kanyang mga karapatang pagkapanganay gaya ni Esau at pinili ang denominasyon. Hinayaan siyang gawin ito ang anumang naisin niya, tama, para lamang maging sikat na gaya ng ginawa ng kanyang ina noon sa Lisea sa Roma. Ang salita ng Diyos. O gaanong nakapasok na ito sa ating kalagayang Pentekostal. Napakasaklap nito, subalit nagawa nito. Pansinin, sandali lamang, ang isang madre sa isang simbahang Katoliko. Ang babaeng iyon, para maging isang madre, at isinusuot na ang panghuling belong iyon. Siya'y lubusang pagmemayari na ng simbahang iyon. Siya ay kaluluwa, katawan, at espiritu, pag-aari na ng simbahang iyon. Wala siyang pag-iisip na sariling kanya. Hindi siya maaaring magkaroon kapag isinuot na niya ang huling belong iyon. Walang pag-iisip na sariling kanya. Walang kalooban na sariling kanya. Tingnan dito na ginagawa silang huwad ni Satanas gaya ng tunay. Ang tunay na iglesia ni Kristo, ang nobya, ay lubos nang napasa kanya at sa kanyang ipinangakong salita. Hanggang sa ang mismong kaisipan na kay Kristo ay nasa inyo na. Napakalaking kaibahan. At nasumpungan natin ngayon na ang modernong iglesia, ang isang modernong iglesia sa sanlibutan, ang modernong iglesia sa sanlibutan at gayon din ang espiritual na iglesia ay parehong nagdadalang tao upang magsilang ng mga anak na lalaki. Ang isa sa kanila, sa isang kapanganakang makadenominasyon, ay mangyayari isa sa araw, sa mga araw na ito, sa World Council of Churches, na siyang magpapalitaw sa sanlibutan ng Antikristo sa pamamagitan ng isang denominasyon. Yan ang eksaktong katotohanan. Maaaring hindi na ako mabuhay upang makita ito. Naniniwala akong makikita ko nga. Ngunit, kayong mga kabataan, tandaang may narinig kayong isang ministrong nagsabi niyan. Mangyayari yun sa katapusan, at yun ay ang tatak ng hayop. Kapag binuunan niya ang World Council of Churches at kanyang isisilang ang kanyang anak na lalaki, ang Antikristo, ang isa na may nagdadalang tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At isisilang ang katawan, ang buo ng katawan ni Yesus Kristo na siyang ang nobya. Hindi pa buo ang katawan ni Kristo. Ilan na nakakaalam yan? Ang lalaki at babae ay isa. At si Kristo ay isang katawan, ang salita. Ang nobya ay kailangang maging ang nalalabi pa sa katawang iyon. At ang dalawang iyon na pinagsama ay binubuong muli ang isang katawan, gaya ni Adan noon sa pasimula. Ang lalaki, ang kanyang asawa ay isa. Ngayon ito, ang tunay na nobya ay lubos na nakapasakop sa kanya, na hindi nito ginagamit ang sarili nitong kaisipan. Ang kanyang kaisipan, siyempre, ay ang kanyang kalooban, at ang kanyang kalooban ay ang kanyang salita. Ngayon, tingnan ang naturigang piniling nobya ng isang lalaki, at ikumpara ang espiritual sa natural ng panahong ito, na isang modernong Jezebel na nagayuman ng kanyang Ahab, mga gandang Max Factor, lahat na. Tingnan ng iglesia ganoon din. Ngunit isang patutot sa salita ng buhay na Diyos. Naglalakihang mga denominasyon, naglalakihang mga gusali, malaking salapi, malaking sweldo, lahat lubos nang nakapasakop. Mga katayong kalalakihan sa pulpito na iminumungkahing ayos lamang yun at hinahayaan silang malusutan iyon. Sadyang pandaraya lamang, yun lang. Isa talagang bulag na kapanahunan ng Laodicea, sadyang eksakto sa kung ano ang sinabing mangyayari ng Biblia. Sabi, ako'y mayaman, nakaluklok akong gaya ng isang reyna, hindi ako nangangailangan ng anuman. At hindi mo nalalamang ikay dukha, maralita, bulag, aba, hubad, at hindi ito nalalaman. Kung hindi yan, ganito ang sabi ng Panginoon. Apocalypse 3, hindi ko pa ito nabasa kailanman. Ganoon nga siya, at hindi ito alam. Isipin nyo nga yan. Kung sasabihan ninyo isang lalaki o isang babae sa lansangan na ganap na hubad, at sabihin sa kanilang sila'y hubad, at sasabihin nila pakialaman mo ang sarili mo, aba, may kakulangan sa pag-iisip doon kung saan man. May kung anong naging problema sa kanilang pag-iisip. At kapag nababasa ninyo ang salita ng Diyos, kung paano dapat gumawa ang mga tao, at ang bautismong ito ng banal na espiritu na mayroon tayo ngayon, at ang mga tao, aba, titingnan kanila na parabang nasisiraan ka na ng bait. Sabihin mo sa kanila, kailangan nilang ipanganak na muli. Kailangan nilang paniwalaan ng Biblia. Sasabihin nila, yan ay isang katahang isip lang ng mga Hudyo noong maraming taon na ang nakalipas. Nasa iglesia namin ang daan. Aba, maralita, bulag, hubad, at ni hindi ito alam.
At sinabi ng Biblia na iyon ang kalagayang kinahahantungan nila. Paano nga ito magagawang lampasang makita ng isang tunay na propeta? Hindi ko alam. Tinatangay ng lahat papasok sa ating mga iglesia sa lahat na ng dako. Tingnan lamang ito, sadyang nasa moderno ng kalakaran. Ang matandang patutot at ang mga anak na babae ng Apokalipsis 17. Ibinibigay sa mga taong dukha, bulag, maralita, ang kanyang doktrina ng teologong taliwas sa salita ng Diyos at kanilang nasumpungan sa kanya ang mga kaluluwa ng mga alipin at ng mga lalaki at mga babae ng lahat ng dako. Sa halip na hikayatin ng mga tao, pinagtitibay ni Kristo ang kanyang salita na siyang humihikayat sa mga tao. Hindi niya hinihikayat ng mga tao sa mga iglesyang nahihikayat ng naglalakihang mga denominasyon at mga naglalakihang gawain at napakalalaking mga pagkilos at magagarang mga bagay. Kundi hinihikayat ng salita ng Diyos ang nobya ni Kristo. Ngayon, pansinin. Interesante na napansinin kung paano na pinipilit ng iglesyang tawagin ang pansin ng mga tao sa pamamagitan ng magagandang balabal at nabibihis ang mga choir at mga maiksing buhok na mga kababaihan at pinturadong mga mukha. At tiniisip nila at para itong isang anghel kung umawit, nagsisinungaling na parang isang diablo, magala-gala buong gabi sa isang sayawang tila ba hindi pinag-iisipan ito. At iyon ang inaakala nila, ayos lang to, maganda yan. Pero nakita ninyo, iyon ay huwad. Hindi iyon ang salita ng Diyos. Samantalang ang tunay na nobya ay nakukuha ang pansin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang salita. Ngayon pansinin natin si Kristo. Sasabihin ninyo, bueno ngayon, sandali muna. Paano naman ang tungkol dito sa sinasabi mong kagandahan? Sinabi ng Biblia sa Isaiah 53:2 na nang dumating si Jesus, siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Tama ba? Walang kagandahan. Kung pumarito siya sa kagandahang makasanlibutan gaya ni Satanas ngayon, baka pinagkaguluhan na siya ng mga tao at tinanggap siya gaya ng ginagawa nila sa iglesia ngayon. Pinaniwalaan na nila siya marahil, tinanggap siya, gaya ng pagtanggap nila kay Satanas ngayon. Tiyak nga, gagawin nila. Ngunit hindi siya pumarito sa ganong uri ng kagandahan, kundi pumaparito siya sa tuwina sa kagandahan ng pag-uugali. Doon, si Kristo ay hindi isang maganda, malaki, malakas, matipunong lalaki. Ang Diyos ay hindi pumipili ng ganong uri. Naalaala kong minsay isang propeta ang nagtungo upang kumuha ng isang hari, upang gawing isang hari ang anak ni Jesse, para ipanghalili sa isa pang hari na si Saul. At kaya inilabas siya ni Jesse ang kanyang lubhang malaking kalugod-lugod na binata. Sabi niya, nagiging bagay na bagay ang putong sa kanyang ulo. Nagtungo ang propeta upang magbuhos ng langis sa kanya. Sabi niya, tinanggihan siya ng Diyos. At tinanggihan niya ang bawat isa sa kanila hanggang sa sumapit siya sa isang lalaking maliit na dati ng hukot ang balikat at mamula-mulang anyo. At ibinuhos niya ang langis sa kanya at sinabi niya, pinili siya ng Diyos. Kita nyo, pumipili tayo sa pamamagitan ng paningin. Pumipili ang Diyos sa pamamagitan ng pag-uugali. Pag-uugali, hindi pa kailanman nagkaroon ng isang pag-uugaling tulad ng kay Jesus Kristo. Nananahan ito sa inyo at inihahayag siya. Nakikita nating ito'y totoo. Hindi makasanlibot ang kagandahan niya ang nakakahikayat sa kanyang nobya. Yun ay ang pag-uugali niya. Ang pag-uugali ng iglesia na siyang hinahanap ni Jesus. Hindi kung saan ito'y naglalakihang mga gusali, kung saan ito'y mga bigating denominasyon, kung saan ito'y paramihan ng mga miyembro. Ipinangako niyang makikipagtagpo sa kung saan man may 2 o 3 nagkakatipon. Tunay nga. Diyan inilalagak ng tunay na mananampalataya ang kanyang mga pag-asa ay diyan sa salita ng Diyos na pinagtitibay sa katotohanan ay kung ano nga, umipili sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi sa isang grupong maibigin sa sanlibutan. Ito'y kinamumuhian nila. Hindi katakatakang hinihiwalay siya sa kanya dahil hindi niya nakuha ang kanyang kapahayagan at wala siya nito. Wala siyang pakialam sa kanya sa kung paano siya kumilos at gumawa at kung gaano man karami ang taglay niyang makasanlibot ang mga bagay na ito. Ang hinahanap niya ay ang pag-uugali ng babae, ang pag-uugali ni Kristo. Ngayon, sandali lamang ngayon, iyon na. Pumipili siya ng isang nobya upang ipakita ang kanyang pag-uugali, na kung saan ang modernong mga iglesia ay tiyak na hindi nakikita ang kanyang programa dito ng 1 milyong milya ang layo. Dahil kanila itong tinatanggihan bilang siyang katotohanan. Kaya paano ito mangyayari? Ngayon, siya'y naghihintay sa araw na iyon kung kailan mahuhubog na ang nobyang iyon. Mga Hebreo 13:8, sadyang katulad nito, katulad niya. Kinakailangan itong maging siya ring laman niya, siya ring mga buto, siya ring espiritu, siya ring lahat-lahat na sadyang nahubog ng eksakto at ang dalawang iyon kung gayon ay nagiging isa.
Hanggang sa ang iglesia ay maging ganun muna, hindi pa sila isa. Ang pag-uugali niya, ang salita, para sa kapanahunang ito ay kinakailangang mahubog. Kinakailangan siyang mahubog na gaya niya. Ngayon, sa pagtatapos, gusto kong sabihin ang dahilan kaya sinabi ko ang mga bagay na ito at ako'y magtatapos na. Noong isang gabi, mga bandang 3:00 ng umaga, ay nagising ako. Hinahamon ko ang sinuman sa inyo na sagutin ito. Nagsabi na ba ako sa inyo ng anuman sa pangalan ng Panginoon, kundi kung ano lang ang tama? Tama ito sa tuwina. Kaya tulungan nawa ako. Nalalaman ng Diyos na totoo yan. Walang isa man, saan man sa mundo, sa lahat ng libu-libong mga bagay na nasabi na pumalya siya kailanman ng isang salita nito. Lagi ng sakdal na nangyayari, maging nung ako ay nasa Phoenix, nung isang araw o mga isang taon na ito. At sinabi sa inyo ang mensaheng iyon tungkol sa anong oras na ito, mga Ginoo. At sinabi sa inyo na 7 anghel ang makikipagtagpo roon at magiging siyang pagbubukas ng mga selyo na ito at kung ano pa. At doon ang Life Magazine na naglathala ng artikulo nito. Itong malaking apoy na pumapaytaas noon sa alapaap ng 30 milya ang taas, 27 milya pahalang. Sinabi nilang hindi nila malaman kung ano ito, hindi pa nila alam. At ang mga kalalakihang nakaupo dito ngayon sa gusaling ito ngayong gabi ay nakatayo roong kasama ko nang mangyari ito. Sadyang tamang-tama sa kung ano ang sinabi nito. Sinabi niya sa akin ang mga bagay na mangyayari at sadyang nangyari ng tamang-tama. Kung paanong ang bawat isa sa mga selyo na iyon ay nabuksan at sinabi ang mga hiwaga na natago sa mga kapanahonang iyon ng mga reformista at iba pa. Nang sadyang sakdal, kung paanong nakatayo ako doon sa ituktok ng burol noon, may mga kalalakihan, 3 o 4 sa kanila ang nakatayo noon na nandito ngayon mismo, oo, higit pa roon. Sa pag-akyat ko sa burol ay sinabi ng Espiritu Santo, damputin mo ang batong yan. Nangangaso kami noon. Sabi niya, ihagis mo ito sa ere at sabihing, ganito ang sabi ng Panginoon. Ginawa ko nga. Sa ibaba mula doon lumabas ang isang munting balisungsong ng hangin. Sabi ko, sa loob ng 24 na oras makikita ninyo ang kamay ng Diyos. Mga kalalakihan mismong nangakaupo rito ngayon. Nang sumunod na araw, mga bandang 10:00 habang nakatayo roon, sabi ko, maghanda kayo, magtago kayo doon sa ilalim ng sasakyan. Isang veterano, sabi ko, may bagay na napipintong mangyari. Maaliwalas noon ang langit. Doon sa itaas ng malaking bangin, pababang dumating ang isang ipu-ipong apoy mula sa langit, sadyang ganun kalakas ang ugong nito. Tinamaan ng mga pader ng paganoon. Ako, nakatayo ko mismo sa ibaba nito. Inalis ko ang aking sombrero, tumingala ako. Dumating ito ng mga 3 o 4 na talampakan sa itaas ko at inukaan ang pader na iyon ng paganoon. At nagpasabog at bumalik pa itaas sa ere. At muling umikot at bumaba ng 3 beses. Natagpas maging ng mga tuktok na mga matutulis na palumpong na umabot sa layong 200 yarda. Narinig ninyong sinasabi ng mga lalaking iyan ang Amen? Nandun sila na mangyari ito, kita nyo? At gumawa ng 3 pagsabog. Nang lumabas sila mula sa ilalim ng mga sasakyan at lahat na muling bumalik. Sabi, tatamaan ka niyon, wala sanang dakong madulas. Sabi ko, ito ay siya iyon. Kausap niya ako. Nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng ipu-ipo, kita nyo? Naroon ang siring haliging apoy na iyon na nakikita ninyo sa litrato na naroon. At nang pumaitaas ito, sinabi nila, ano iyon? Sabi ko, tatama ang paghatol sa West Coast. Ikalawang araw mula noon, halos lumubog ang Alaska. Kita nyo, tinamaan na itong minsan noon, ang unang pagsabog, kung saan kailangan ninyong gawin ng isang bagay upang isagisag ito. Gaya ng isang lalaking naglagay ng ilang asin sa isang banga at isinaboy ito sa tubig at sinabi, ganito ang sabi ng Panginoon, magkakaroon ng matamis na tubig. Ang isa pa, kumuha si Jesus ng tubig at ibinuhos ito sa isang tapayan at gumawa ng alak mula rito. Kinakailangan ninyong magkaroon ng isang bagay upang sumagisag. Iyon nga kung ano iyon, na pumaytaas sa alapaap at bumaba. Iyon ang nagpasimula ng munting ipu-ipong iyon. Sa loob ng 24 na oras, niyanig nito ang bundok na iyon hanggang sa matapyas ang isang tagaytay sa palibot nito. Si Ginoong Reverend Blair na nakaupo rito, nakatingin ako mismo sa kanya ngayon. Naroon siya noon at pinulot ang ilan sa mga piraso nito at iba pa. Narito si Terry Sotman, sila at mga naririto at si Billy Paul at mga kapatirang lalaki, ang ilan sa marami pa sa mga itong nangakaupo rito ang naroon mismo upang makita itong mangyari noong inuka nito ito. Hindi yan katang-isip, yan ang katotohanan. Yun ay hindi noong mga panahon ng Biblia. Ngayon yan, kita nyo? Ang siyaring Diyos na iyon na laging nagpapakita sa akin ng mga bagay na ito at nangyari ang mga iyon ng talagang eksaktong-eksakto. Hindi nabigo ang mga iyon ni minsan man. Ipinagmamalaki ko siya ngayon. Ilang linggo na ang nakakaraan, ako'y nasa isang pangitain.
At nakatayo ako sa isang mataas na dako at tutunghayan ko na noon ang unang pakita ng iglesia. At napansin ko, paparating mula sa aking, nakatayo akong mas malamang ng paganito na nakaharap sa kanluran. At paparating sa gawing ito ay ang kaibig-ibig na pangkat ng mga kababaihan. Talagang kalugod-lugod na kasuotan, mahabang buhok na maganda ang pagkakaayos sa likuran, mga manggas at mga paldang nakaladlad ng maayos. At lahat sila ay nasa isang tugtog na pangmarcha. Parang onward Christian soldiers marching us to war with the cross of Jesus going on before. At habang paparaan sila, nakatayo ako at may kung ano doon. Isang espiritu ang Diyos at sabi, "Hayan ang nobya." At tumingin ako at ang saya ng puso ko. At lumakad siya ng paganitong direksyon at nagdaan palampas sa likuran ko. Makaraan ng ilang sandali nang pabalik na siya sa gawing ito. Sabi nito, "Ngayon, ang modernong iglesia na ang ipapakita." At naritong paparating ang iglesyang Asyano, hindi pa ako nakakita ng ganoon karuming pangkat. Narito pang paparating ang ibang iglesia mula sa iba't ibang bansa. Kahindik-hindik silang tingnan. At ako, sinasabi ko ito dahil nakatalaga ako sa tungkulin na sabihin ang katotohanan sa harap ng Diyos. At nang sabihin niya, narito nang paparating ang iglesia ng Amerika ngayon upang ipakita. Kung nakakita man ako ng isang pangkat ng mga diablo, ito na iyon. Nakahubad ang mga babaeng iyon na may isang lumang parang abuhing bagay gaya ng kulay ng balat ng elepante. At hawak-hawak nila ito sa kanilang harapan na wala man lang pang itaas na bahagi dito. Ginagawa nila ang ganitong uri ng bagay na ganitong mga sayaw na ginagawa ng mga kabataang ito dito. Yung mga pagiling at kung ano-ano pa at ganong uri ng musika na tumutugtog. At nang makita ko si Binibining USA na paparating, halos himatayin na ako. Ngayon, ito ay ganito ang sabi ng Panginoon. Kung naniniwala kayong lingkod ako ng Diyos, paniwalaan niyo na ako ngayon. Hindi ko yan sasabihin ng para sa walang anumang kabuluhan. Walang sapat na salapi sa buong mundo ang makagagawa sa aking sabihin iyon kung hindi yun totoo. At nang dumaan siya, yon ang pinakakarumaldumal tingnan na bagay na nakita ko. Sa loob-loob ko, Diyos, sa labis na pagsisikap ng mga mangangaral at naming mga kapatid na lalaki sa pagpapagal para ikuha ka ng isang nobya. At iyon lang ang pinakamabuting magagawa namin. Gumigiling-giling siyang hawak-hawak ito sa kanyang harapan, gaya ng isa sa mga hula na paldang ito ng kung anong bagay. Nahawak-hawak ito sa harapan ng kanyang mga bahagi, ng kanyang ibabang bahagi ng pagganito. Sumasayaw at gumigiling na gaya ng ginagawa ng mga kabataang ito dito sa mga bulgar na mga palabas na ito na meron sila na gumigiling-giling. Iyon si Binibining Kristyanismo ng Amerika. Kaya tulungan nawa ako sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. Ganoon ang itsura nito sa kanyang harapan. Ako lamang, nagsimula akong baka hinimatay na ako. Sa loob-loob ko, sa kabila ng lahat ng pagsisikap at ng pangangaral at ng panghihikayat, putol ang buhok ng bawat isa sa kanila. At sila'y nagsisigiling at kung ano-anong pinaggagawa na hawak-hawak ito sa harapan. Palapit sila kung saan ako nakatayo roong kasama itong supernatural na nilalang. Hindi ko siya makita, naririnig ko siya nagsasalita sa akin na sa paligid ko mismo. Subalit nang pumihit sila sa gawing ito, hawak-hawak nila ito at sadyang nagsisigiling at nagsisipagtawanan at nagpapatuloy. Nangatatangay ng ganoon na hawak-hawak ito sa harapan nila. Ngayon, ako'y nakatayo sa kanyang presensya roon at kanyang lingkod. At sa lahat ng aking pinagsikapan, iyon ba ang pinakamabuting nagawa ko? Sa loob-loob ko, Diyos, anong buting nagawa nito sa akin? Anong buting nagawa nito? Lahat na ng pagluha at pagmamakaawa at panghihikayat at ng dakilang mga tanda at mga kababalaghan at mga himala na iyong ipinakita. At kung paano akong tumayo roon at umuwi at umiyak matapos ang pangangaral sa mga iyon at mga ganong bagay at anong buting nagawa nito sa akin. At pagkatapos ay iharap ko ang isang bagay na ganoon para sa iyo bilang isang nobya. At habang nakatayo ako roon na nakatingin ay dumaan siya. At makikinikinita niyo ng likurang bahagi niya na walang anumang suot. Nahawak-hawak ito sa kanyang harapan habang siya nagdarang sumasayaw ng pakendeng-kendeng ng paganoon sa paggiling na ito. Na inihahagis ang kanyang katawang paganoon at ang kanyang, napakahalay nito kung paano siya nagwawala na umiindak-indak ang kanyang katawan ng paganoon. Ngayon ako, sasabihin mo, ano kayang kahulugan niyong kapatid na Branham? Hindi ko alam. Sinasabi ko lamang sa inyo kung ano ang nakita ko. At nang dumaan siya ng paganoon, tiningnan ko siya.
Ako'y sadya talagang nalupaypay. Tumalikod na lamang ako. Naisip ko, Diyos, hinatulan na ako. Hindi ko na kailangang magsumika pa ngayon. Mainam pang tumigil na lamang. Ginang Carl Williams, kung naririto ka, at ang panaginip na iyon na sinabi mo sa akin kamakailan, na napanaginipan mo nung isang gabi na bumabagabag sa iyo, hayan na iyon. Kinuha na mula sa aking kamay ang manibela. Pagkatapos, sa loob-loob ko lang, ako, mainam pang kalimutan ko na lamang ito. Wala na ako. Pagkatapos, bigla-bigla, narinig ko itong muli na paparating. At mula sa gawing ito ay paparating ang siyaring nobya na dumaan sa dakong ito. Narito na namang muli ang mga munting binibining iyon. At bawat isa sa kanila ay nakasuot ng kanilang pambansang kasuotan mula sa kung saan sila nagmula. Gaya ng Switzerland, Germany at iba pa. Bawat isa ay nakasuot ng gayong uri ng kasuotan. Lahat ay mahaba ang buhok na sadyang tulad ng nauna. At narito silang paparating, naglalakad, "Onward, Christian soldiers, marching us to war." At nang dumana sila sa may harapan ng dakong pinagpapakitaan kung saan kami nakatayo noon, bigla na lang kaagad, natuon ang bawat mata sa gawing iyon. At pagkatapos ay bumalik na sila at nagpatuloy sila na nagmamarcha. At habang sila ay nagsisimula ng kumaitaas sa kalangitan, ang isang ito'y nagtungo paakyat sa isang gilid ng isang burol at bumaba ng paganoon. Nagsimula namang magmarcha ang mga ito paakyat sa kalangitan. At nang nagmamarcha na sila, napansin ko ang ilang munting mga kabataang babae sa hulihan. Para bang maaring mga taga-ibang bayan na babae, parang Sweden o Switzerland o kung saan. Nagsimula silang lumingalinga at sabi ko, "Huwag niyong gawin yan! Huwag kayong umalis sa linyang yan!" At habang sumisigaw ako ng ganyan, nagkamalay na ako mula sa pangitain na nakatayo roong nakataas ang aking kamay ng paganyan. Naisip ko, bueno, iyon ang dahilan kaya sinabi ko kung ano ang kailangan kong sabihin sa gabing ito. Gusto kong magtanong sa inyo ng isang katanungan. Mas huli na kaya ito kaysa inaakala natin? Maaari kayang natawag na siya at napili na? Naselyuhan na? Wala nang magiging isa pa, alam nyo? Maaari nga kaya ito? Siya nga. Alalahanin ang sinabi ko noong isang araw sa agahan. Sa bulo ng paglalahi ng lalaki at babae, may 1,000,000 binhing lumalabas, 1,000,000 itlog na lumalabas. Subalit mayroon lamang isa sa kanila na mabubuhay at gayon paman, sadyang magkakatulad ang bawat isa sa kanila. Isa mula sa 1,000,000. Ang bawat isa sa kanila ang siyaring itlog at iisang uri ng binhi. Isa sa mga iyon ang mabubuhay, ang iba paro'y mamamatay na. Walang makapagsasabi kung alin ang isang hinog na itlog at, anong tungkol dito? Ang Diyos ang kailangang magpasya niyan. Kung ito ba ay magiging isang lalaki o babae, blonde o brunette, o kung magiging ano pa man ito. Ang Diyos na nagpapasya diyan. Hindi ang unang magtagpo, kundi ang unang mapagpasyahan ng Diyos. Maaring dito manggaling ang isa at ang isa, kung napansin na ninyo, sa test tube, ang makita silang magkatagpo. Napagmasdan ko na ito. Ang Diyos ang kailangang magpasya diyan. Ang isa, ang bawat isa sa mga iyon, sadyang magkakatulad. Ngunit sa pamamagitan ng paghirang, ang kapanganakang natural ay sa pamamagitan ng paghirang. Kumukuha ang Diyos ng isa mula sa 1,000,000. Nang lisanin ng Israel ang Ehipto, sa kanilang daan patungo sa lupang pangako, sila'y nasa humigit kumulang 2,000,000 katao. Nasa ilalim ng haing kordero ang bawat isa sa kanila. Hindi na sana sila nabuhay. Nakinig ang bawat isa sa kanila kay Moises na propeta. Nabautismuhan sa kanya ang bawat isa sa kanila sa dagat na pula. Nagsayaw ang bawat isa sa kanila ang mga kababaihan kasama ni Miriam. Nang pabalik-balik sa gilid ng noong baybayin, noong puksain ng Diyos ang kaaway. Tumayo ang bawat isa sa kanilang kasama ni Moises at narinig siyang umaawit sa Espiritu. Sila, bawat isa, ay kumain ng mana mula sa ilang na nahulog mula sa langit. Bagong mana bawat gabi na isang tipo ng mensahe. Ang bawat isa sa kanila ay kumain mula rito. Subalit mula sa 2,000,000, ilan ang nakarating doon? 2. Isa mula sa 1,000,000. Mayroong humigit kumulang 500,000,000 Kristiyano sa mundo ngayong gabi, nakasama sa bilang ang mga Katoliko at lahat na. 500,000,000 naturingang mga mananampalataya sa mundo. Kung darating ang pag-agaw sa gabing ito, iyon ay mga ngahulugang kung isa mula sa 1,000,000 ang bilang, hindi ko sinasabing gayon nga. Pero kung ganun nga, 500 katao sa susunod na 24 na oras ang mawawala, ni hindi ninyo mababalitaan ang tungkol dito. Magkakaroon ng ganoon karaming nawawala, ano't anuman, na ni hindi nga may paliwanag. Kung gayon, maaari ito na mangyari sa atin, kaibigan.
Gaya ng nangyayari noong dumating si Juan Bautista. Sinabi maging ng mga alagad. Bakit sinasabi ng mga kasulatan? Bakit ang mga apostol o ang mga propeta ay nagsasabing, bakit sinasabi nito na mauuna munang dumating si Elias at ipanunumbalik ang lahat ng mga bagay? Sinabi niya, sinasabi ko sa inyo na dumating na si Elias at hindi ninyo ito nalaman. Isa sa mga araw na ito'y maaari tayong maiwang nakaupo dito. Paano naman ang tungkol sa pag-agaw bago dumating ang kapighatian? Dumating na ito at hindi ninyo ito nalaman. Ang buong katawan ay papasok ng naselyuhan. Pinananatili na lamang ito sa paghakbang. Hindi ko sinasabing ito'y sa gayong paraan nga. Sana'y hindi pa nga ito ganoon. Pero kaibigan, kapag hinayaan nitong kung mayroon tayong nadarama sa ating puso ngayong gabi na dapat nating ituwid ang ating mga buhay at ang mga bagay na nagawa natin, hayaang payuhan ko kayo bilang isang kapatid na ministro. Sasabihin ko ito sa aking unang pagkakataon dito sa pulpito. Higit kong pinagdiinan sa gabing ito ang tungkol dito kaysa sa ginawa ko sa alin pamang bagay, sa alinmang pagkakataon, ganun paman sa harap ng publiko. Dahil nagkaroon ako ng isang lubos na kalayaan sa mga pagtitipong ito. Kung naniniwala kayong propeta ako ng Diyos, makinig kayo sa sinabi ko sa inyo. Kung mayroong isang munting kudlit ng pakiramdam sa puso ninyo, lumapit na kayo sa Diyos ngayon na mismo. Gawin niyo iyon. Huminto lamang sandali, mga kalalakihan. Tingnan niyo ang inyong mga kredong pinaglilingkuran ninyo. Tumingin sa inyong mga iglesia. Talaga bang tamang-tama iyon sa salita ng Diyos? Natugunan ba ninyo ang bawat katangiang kailangan? Sabihin man, isa akong mabuting tao. Ganoon din si Nicodemo, at ganoon din lahat ang iba pa. Sila, mabuti naman sila, kita nyo. Wala iyong anumang kinalaman dito. Mga kababaihan, gusto kong magsitingin kayo sa salamin. At tingnan kung ano ang ipinapagawa ng Diyos sa isang babae. At tingnan sa salamin ng Diyos. Hindi sa salamin ng inyong iglesia ngayon, sa salamin ng Diyos. Tingnan kung nasa inyo nga ang katangiang kailangan, batay sa inyong buhay, bilang espiritual na nobya ni Yesus Kristo. Mga ministro, mag-isip ng gayon din. May inaalis ba kayong mga bahagi rito para lang maiwasang sakta ng damdamin ng kung sino man diyan? Gagawin niyo ba ang ganito kung hindi at naititiwalag nila kayo sa iglesia? Kung ganoon ang nadarama ninyo, mahal kong kapatid, hayaang babalaan ko kayo sa pangalan ni Yesus Kristo. Iwaksin na iyan ngayon mismo. At binibini, kung hindi ka makakasukat sa katangian ng isang Kristiyano, hindi bilang isang Kristiyanong naturingan lamang, kundi sa puso mo, at ang buhay mo ay talagang tumutugma sa katibayan ng kasal ng Diyos dito na sinasabi nitong kinakailangan, at miyembro ng iglesia. Kung hindi ganoon ang iyong iglesia, na nakasukat sa katangiang kailangan ng Diyos sa kanyang salita, lumabas na rito at pumasok kay Kristo. Yay isang tapat na babala. Hindi natin alam kung anong oras. At hindi ninyo alam kung anong oras na ang siyudad na ito isang araw ay mahihimlay na dito sa ilalim nitong karagatan. Oh, Capernaum, sabi ni Jesus, ikaw na nagmataas sa kalangitan ay ibababa sa impyerno. Sapagkat kung ang makapangyarihang mga gawa ay nagawa sa Sodoma at Gomora, nakatayo pa marahil ito magpahanggang sa ngayon. At ang Sodoma, Gomora ay nakahimlay na sa ilalim ng Dead Sea, at ang Capernaum ay nasa ilalim na ng dagat. Ikaw na lungsod, na nagsasabing lungsod ng mga anghel, na nagtaas sa iyong sarili sa kalangitan, at dinala ang lahat ng maruruming karumaldumal na mga bagay na mga moda at mga ganung bagay, hanggang sa maging ang mga banyagang bansay nagsisiparito na para pulutin ang ating dumi at dalhin ito. Ang inyong magagarang mga iglesia at mga kampanaryo at kung ano-ano pa na mga ginagawa ninyo. Tandaan nyo, isang araw, kayo'y mahihimlay sa ilalim ng dagat. Nasa ilalim na ninyo mismo ngayon ang inyong malaking guwang. Ang puot ng Diyos ay umuusok na sa mismong ilalim ninyo. Gaano pa kaya katagal niya pananatilihin ang harang na buhangin na sa itaas ng dakong iyon? Kapag ang karagatang iyon doon, na 1 milya ang lalim ay dadaos-dos doon ng tuloy-tuloy pabalik sa dagat Salton. Ito'y magiging higit na malala kaysa noong huling araw ng Pompeii. Magsisi, Los Angeles! Magsipagsisi ang iba pa sa inyo at manumbalik sa Diyos. Ang oras ng kanyang puot ay nasa ibabaw ng mundo. Magsitakas na habang may panahon pang tumakas at lumapit kay Kristo. Manalangin tayo. Minamahal na Diyos,
Kapag sa aking espiritu ay nangangatal, ang puso ko'y naglalabas ng mga luha ng babala. Ipagkaloob, O Diyos, na ang naturang mga kalalakihan at kababaihan ay huwag isiping isang biro ang aking sinabi. At huwag itong isipin ng mga taga-iglesia bilang isang bagay na di makatwirang pagpapalagay o nalaban sa kanila. Naway makita nila, Panginoon, na ito'y dahil sa pag-ibig. Ikaw po ang nagpapatotoo para sa akin, makapangyarihang Diyos, na nagpabalik-balik na ako rito sa baybaying ito taon-taon na ipinahayag ang iyong salita. Patotohanan mo po ako, O Diyos, kung ito'y mangyayari sa gabing ito, na sinabi ko ang katotohanan, nalalaman mo pong ang pangitayng ito tungkol sa nobya ay ang katotohanan. Ginamit ko po ang iyong pangalan dito, Panginoon, at sinabing ito'y ganito ang sabi ng Panginoon, at nadarama ko na ako'y may kamalayan, Panginoon, sa kung ano ang aking ginagawa. Kaya dalangin ko sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, na hayaang gisingin ng mga tao ang kanilang mga sarili ngayong gabi at magsitakas mula sa puot na darating, sapagkat ang ikabod ay nakasulat na sa mga pintuan at sa lahat ng mga bansa. Isang itim na checkmark ang lumitaw dito. Napighating umalis na rito ang Espiritu ng Diyos. At sila'y tinimbang sa mga timbangan at nasumpungang kulang. Muli na namang naulit ang pista ni Haring Nebukadnesar na may mga paglalasingang kasayahan at halos walang saplot na mga kababaihan na tinatawag na mga Kristiyano ang kanilang mga sarili. O Diyos ng kalangitan, kahabagan ng isang mundong makasalanan at mga taong makasalanan, Panginoon, na gaya namin ngayong gabi, Diyos, sinisikap kong tumayo sa pagitan at humiling ng banal na kahabagan na ikaw po'y mangusap sa grupo ng mga taong ito ngayong gabi at papaghandain na ang iyong nobya, Panginoon, upang magmarcha hindi sa pamamagitan ng tanda ng kung anumang kredo, kundi sa pamamagitan ng tunog ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Ipagkaloob po ito, O Diyos. Hayang mahayag sa gabing ito na ikaw ang Diyos at ang iyong salita ay katotohanan. Habang mataimtim sa harapan ng mga taong ito, ay tinatawag namin ang kanilang pansin tungo sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus Kristo, dumadalangin po ako para sa kanila, Panginoon. Nakita ka na nila ng walang kaduda-duda na kumilos sa gitna ng mga grupo nilang mga tao at sabihin sa kanila kung ano ang nasa kanilang puso. At ikaw po ang nakababatid, Panginoon, na ngayon mismo kung ano ang nagaganap. Nababatid mo pong iyon ng katotohanan, O Diyos. At dalangin ko po sa iyo sa pangalan ni Jesus, naway hayaang muling mamagitan ng Espiritu Santo, Panginoon, at hatakin mula rito sa mga nagsidalo, Panginoon, yaong mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Pagkaloob po ito, O Diyos, dalangin ko ng buong puso ko. Ang mga taong ito mangyari pa, Panginoon, ay ibibigay sa akin ang huling pera na meron sila upang suportahan ang mensahe. Gagawin nila ang anumang bagay na makakaya nila. Subalit, O Diyos, pagdating naman sa pag-ayon rito at ang paglapit dito, dalangin ko, Diyos, na ito na ang gabi na iyong gagantimpalaan sila. At ibubuhos ang iyong Espiritu Santo sa kumbensyong ito. At wala nawang maging isang katuwaan o paglulundagan, kundi pananangis at pag-iyak at pagsisisi na nakahawak sa mga sungay ng altar habang aming nakikita ang mga kahatulang gumugulong sa ilalim namin ngayong gabi. Ipagkaloob ito, Diyos, dalangin ko sa pinakamataimtim na paraang aking nalalaman sa pangalan ni Jesus Kristo. Kapatid kong lalaki, kapatid na babae, ako, hindi ko na alam kung ano pa ang sasabihin. Kung nakasumpong ako ng biyaya sa inyong paningin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, kung naniniwala kayo sa akin bilang kanyang propeta, ito ang kauna-unahang pagkakataon sa publiko na sinabi ko iyon, subalit nakadarama ako ng isang kakaibang babala ng kung ano. Hindi ko gawi ang ganito, alam ninyong hindi. Hindi ako kumikilos ng ganito. Nag-atubili akong ipangusap ang mensaheng iyon at sabihin ng mga bagay na iyon. Gumigilid-gilid na ako't lahat na para maiwasang gawin iyon, subalit nasabi na ito. At ito'y tatayo sa araw ng paghuhukom bilang isang patotoo na sinabi ko ang katotohanan. Iya'y ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. O Pentecost, magsitakas kayo para mabuhay. Magsitakas kayo patungo sa mga sungay ng altar at magsitangis bago pa mahuli ang lahat.
sapagkat darating ang oras na magagawa ninyong magsitangis at wala nang buti pang may dudulot ito. Sapagkat nagsikap si Esau na masumpungan ang dako ng kanyang pagkapanganay at hindi na iyon masumpungan. Ipinagkakatiwala kita o California o kumbensyon ng full gospel businessman na minamahal ko na aking iniwan at pinakisamahan ng buong puso ko. Ipinagkakatiwala ko kayo kay Jesus Kristo ngayong gabi. Magsitakas kayo patungo sa Kanya. Huwag nang hayaan pang palamigin kayo ng Diablo mula rito. Manatili lamang kayo rito hanggang sa kayo'y bawat isa ay mapuspos ng banal na espiritu na anupat magpapalapit sa inyo sa salitang ito, na magtutuwid sa inyong mga kababaihan, na magtutuwid sa inyong mga kalalakihan. Kung sinasabi ninyong mayroon kayong banal na espiritu at hindi aayon sa salita, ito'y ibang espiritu na nasa inyo. Ang espiritu ng Diyos ay nasa kanyang salita. Ang pagka-Mesiyas, ang pinahirang salita. Ang nobya ay marapat na maging isang munting Mesiyas, ang pinahirang salita. Magsitayo tayo sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo. Kung hindi na ninyo muli pang marinig ang aking tinig, ngunit kung loloobin ng Diyos, ako'y paroon sa Africa sa loob ng ilang oras. Maaaring hindi na ako makabalik pa, hindi ko alam. Ngunit sinasabi ko sa inyo ng buong puso ko, sinabi ko na sa inyo ang katotohanan. Hindi ako nag-atubiling ipahayag sa inyo ang lahat ng sinabi sa akin ng Diyos na sabihin. At sinabi ko ito sa pangalan ng Panginoon. Isa itong mataimtim na sandali. Hindi ko alam kung papaano ito ipahahayag. Sinubukan kong lisanin ang pulpito ng 3 o 4 na beses na at hindi ko yun magawa. Isa itong mataimtim na oras. Huwag na huwag ninyong itong kalilimutan. Ito ang oras na marahil, baka ginagawa na ng Diyos ang kanyang huling pagtawag. Hindi ko alam, gagawin niya ang kanyang huling pagtawag balang araw? Kailan? Hindi ko alam. Pero sinasabi ko sa inyo, ayon sa pangitaing yun, ito'y tila ba yung nobyang yun ay ganap na. Tingnan nyo ang mga naturingang iglesia na nagsisidating. Nang ang natutulog na birhen ay dumating para sa langis, nabigo siyang makuha ito. Pumasok na ang nobya, pumaitas na ang pag-agaw. Habang sila'y nagsiyaon upang bumili ng langis, dumating ang kasintahang lalaki. Natutulog ba kayo? Magsigising kayo agad at matauhan kayo. At tayo manalangin ng bawat isa na para bang nagagaw buhay na tayo sa sandaling ito sa pangalan ng Panginoon. Tayo ng bawat isa magsipanalangin sa inyong sariling paraan. Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahabag ka po sa amin, Panginoon. Mahabag ka po sa akin. Mahabag ka po sa aming lahat. Anong buting magagawa nito kahit ano pa ang aming gawin kung kami mabigo sa mga bagay na ito? Tumatayo po ako at humihingi ng kahabagan, O Diyos, bago lumubog ang dakilang lungsod na ito sa ilalim ng dagat at ang mga kahatulan ng Diyos ay hahagupit na sa baybaying ito. Dalangin ko po, Diyos, na iyong tatawagin ang iyong nobya. Ipinagkakatiwala ko na po sila sa iyo ngayon sa pangalan ni Yesus Kristo. Amen.